Normal at masaya ang naging pagsasama bilang mag-asawa ni Rowan at Althea nang hindi inaasahang may mangyari sa kanila. Nakunan siya dahil sa kanyang kapabayaan, kaya nagbago sa kanyang asawa. Nang babae ito, sukdulang dalhin sa pamamahay nila ang kabit ng lalaki. Pero hindi nagpatalo si Althea. Muli ay nabuntis siya at nagsilang ng kambal upang ipamukha sa asawa na hindi ito kawalan sa kanya. Magkabalikan pa ba ang dating nagmamahalan dahil sa nawalang tiwala ni Althea kay Rowan? Maalab, malalim at nakakadarang na halikang pinagkaloob ni Rowan kay Althea sa mga sandaling yon. Ito ang kauna-unahang gabi ng kanilang honeymoon mag-asawa at kinakabahan siya sa mangyayari sa pagitan nila. Ramdam ni Althea ang pananabik ng bawat haplos ni Rowan sa kanyang katawan. Napapapikit siya sa tuwing sisipsipin nito ang kanyang labi, kasabay ng mainit na paghaplos ng asawa sa loob ng kanyang damit. Althea, I love you so much. Mainit na hininga ang naramdaman ni Althea sa kanyang liig nang gumapang ang halik ni Rowan pababa. Kinilabutan na siya sa pagkakataong yon at napapikit matapos sumigid ang nakakakiliting basang labi ng kanyang asawa. Ni hindi niya na masagot ang sinabi nito nang sa muli ay bumalik sa kanyang mga labi ang maalab na halik ni Rowan. Nakakabaliw, para na siyang kakapusin ng hininga. Mahigpit siyang nakayakap sa leeg nito at sinasalubong ang bawat maalab na halik ni Rowan. May mga munting ingay na ring lumalabas sa kanyang lalamunan na hindi niya sinasadya. Napapaungol na siya katulad nito. Lasang-lasa niya ang kakaibang tamis sa labi ng asawa na nagpapanginig ng kanyang mga tuhod. Nang inihiga siya ni Rowan sa malambot na kama, ay sinimula na nitong tanggalin ang kanyang mga damit. Ramdam niya ang panunuot ng lamig sa kanyang mga balat dahil sa aircon. Ngunit saglit lang din namang nawala dahil niyakap na muli siya ng asawa. Nag-aapoy ang katawan nitong dumagan sa kanya, puno ng pagmamahalang bawat haplos at halik. I love you. Bulong ni Rowan sa kanya bago siya tuluyang angkinin ng asawa. Pikit mata namang tiniis ni Althea ang sakit sa pagiging ganap bilang isang babae. Mahal niya si Rowan kaya nais niyang maging masaya ito sa gabing yun. Wala siyang pinagsisisihan dahil bago pa man siya magpakasal dito, ay alam niya sa sarili na ito ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa, ay nanatili ito sa kanyang ibabaw. Walang sawang hinahaplos ang kanyang magkabilang pisngi at pinapataka ng halik ang kanyang mga labi. Ayaw niya nang matapos pa ang mga sandaling yon sa pagitan nila ni Rowan. Are you happy? Masuyong tanong nito sa kanya na bahagyang ngumiti. Nakangiting tumango si Althea. Saka ito dahan-dahang itinukod ang siko at ramdam na naman niya ang marahang paggalaw ni Rowan sa kaloob-looban niya. Nanatili itong nakapatong at nakabaon. Nakalaunan ay inangkin na naman siyang muli nito. Habang nagahari ang kaligayahan sa puso ni Rowan at Althea, ay may isang babae namang nagluluksa. Si Luella, ang babaeng matagal nang may gusto kay Rowan. Ang kaso, hindi ito nabigyan ng pansin ng lalaki. Sa kanilang magkaibigan ay si Althea ang niligawan nito at pinakasalan. Habang siya, heto, isang maid of honor lang. Halos madurog ang puso niya habang nagsusumpaan ang dalawa kanina sa altar na magmamahalan habang buhay. Hindi niya yon matanggap. Bakit si Althea ang nagustuhan ni Rowan? Ang baduy nga nitong manamit. Hindi marunong mag-makeup. Walang kaklas-klas sa sarili. Bukod pa doon, hindi naman talaga ito nagmula sa mayamang pamilya. May maliit na hardware lang naman ang magulang nito na walang malawak na kalupaan katulad niya. Kaya nakapagtatakang si Althea ang nagustuhan nito. Samantalang siya,
Magaganda ang suot na damit, sapatos. Branded lahat ng gamit. Si Althea, kahit may pera sa tiyanggil ang bumibili. Kaya malaking question mark kung ito sa halip na siya. Pero hindi siya mawawala ng pag-asa. Kaya hindi dapat makakampante ang babae. Dahil hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha si Rowan kay Althea. Isinusumpa niya yon. Tumulo ang luha nito saka galit na hinagis ang hawak na kopita upang magkalasog-lasog yon. Napatakbo naman palapit sa kanya ang nagulat na maid. "Sus Mariosep naman, senyorita, ano bang ginawa mo?" Nag-aalalang tanong ng maid kay Luella, pagkakita sa mga nagkalat na basag na baso sa semento. Pero walang naging tugon mula sa delaga bagkus ay tumalikod ito. Naiiling na lang ang maid na nilinis ang nagkalat na bubog sa teres. Kinabukasan tanghali nang nagising si Althea dahil pinagod siya ng asawa kagabi. Hindi nga siya halos makabangon sa sakit ng kanyang katawan. Sobra naman talaga siyang pinanggigilan ni Rowan. Aray! Bulong niya nang kumilos kasabay ang kirot sa kanyang ibabang parte. "Good morning, my love." Mula sa bumukas na pinto ng banyo, ay iniluwa doon ang kanyang asawa. Nakatapis lang ng tawel ang ibabang bahagi nito, kung saan nakabukol ang pinakamatigas na parte sa katawan ni Rowan. Kaya naman hindi siya makabangon. Daig pa nito ang 12 inches. Nai-imagine niya tuloy ang nangyari sa kanila kagabi. Kung hindi lang talaga masakit ang kanyang katawan, ay gusto pa ulit niyang maramdaman yung langit na pinalasap ng asawa kagabi. "Gusto mo ba, love?" Masuyo nitong tanong at mahinang tumawa nang mahuli siyang nakatitig sa parting yon. "Naku, hindi ah." Agad siyang nagbawi ng tingin sa asawa, kaya lalo itong natawa. Pa-slow mo pang lumapit sa kanya at may naglalarong ngiti sa mga labi, habang dahan-dahang tinatanggal ang nakabalawal na towel. Agad na niyang isinubsob ang mukha sa kama dahil ayaw niyang makita ang bagay na yon. Narinig niyang lalo ang mahinang tawa nito, nakalaunan na iyakap na siya. "Promise, I'll be more gentle." Bulang nito malapit sa kanyang tenga. Sino ba naman ang tatanggi sa masarap na almusal? Kaya nang siilin siya nito ng halik sa labi, ay buong alab siyang tumugon. Bago sila lumabas ng hotel ay pasado 10:00 na. Ang plano nilang mag-asawa ay mag-breakfast at pagkatapos ay mag-swimming. Gugugulin nila ang 1 linggong honeymoon dahil tsak pagbalik nila sa Maynila, balik trabaho na naman ang kanyang asawa. 2 buwan ang lumipas matapos ang kasal nila ni Rowan. Excited na silang parehong magkaanak. Kaya naman naging madalas ang labing-labing nila para lang magbunga na ang kanilang pagmamahalan. At kung gaano naman katindiang naging pagsasama ni Rowan at Althea, siya namang pagnanais ni Luella na sirain ang pagmamahalan ng dalawa. Hapon yon, pasado 2:00 nang dalawin ni Luella ang kaibigan sa bahay upang ayaing magsalon. Pero dahil alam ni Luella na kuripot talaga si Althea noon pa man, kaya nilibre niya ito. 6:00 ng gabi nang dumaan sila sa bar, at binalak talagang lasingin ni Luella ang kaibigan para sa kanyang mga plano. "Luella, bakit tayo nandito?" Tanong naman ni Althea sa kaibigan na napamulagat sa lugar. "Ano pa, edi mag-e-enjoy? Alam mo, iba na ngayon may asawa ka na, kaya pwede mong gawin to. Kesa naman nung dalaga ka, never kitang naaya rito." Hinila na siya ni Luella paloob kahit na ayaw niya. Ang nais kasi ni Althea ay madatnan siya ng asawa sa bahay na nakapagluto na at sabay silang maghahapunan. Kaya nga hindi na siya pinayagan pa nitong magtrabaho dahil ang nais ng lalaki ay pagsisilbihan siya nito at makikita siya pagdating galing trabaho. "Luella, next time na lang pwede?" Palabas na sana si Althea sa bar dahil hindi niya nagustuhan sa loob pero pinigilan siya ni Luella.
Ano ka ba, friend? Ngayon ka nga lang makakapag-enjoy. Ako na ang bahala sa'yo, okay? Magugustuhan mo rito. Tumatawa nitong sabi. Sakto namang may dalawang lalaking naroon na inaya pa silang dalawang sumali sa table ng mga to. At agad na nagpaunlak si Luella at hinila siya paupo. Hi, I'm Andrew. This is Nick, my friend. Pagpapakilala ng isang lalaking naroon. Naglahad kaagad sa kanya ng kamay. Nahihiyaman ay inabot ito ni Althea. Nice to meet you, Althea. Maging sinikay nag-abot din ng kamay sa kanya. Tango lang ang tinugon niya at katulad ng nauna, ay napilitan siyang abutin ng kamay nito upang makipag-shake hands. Ganon din ang ginawa ng mga to sa kaibigan niya. Ilang sandali pa ay naglapag na si Nick ng dalawang kopita na may lamang wine. Kasalukuyan ang ini-interview ni Andrew si Luella at masaya nang nag-uusap. Sumimsim na rin ito ng alak sa kopita. Halatang nagkagustuhan na ang dalawa. Katunayan ay nagpalitan na ito ng cellphone number. Habang si Nick ay sumisimsim ng alak habang titig na titig kay Althea. Nakakapaso ang titig nito. Naiilang siya at gusto na lang niyang umuwi. Sa pagmamadali kanina ni Luella ay hindi niya na nadala ang kanyang cellphone upang matawagan ng asawa. Magpapasundo na lang sana siya. Maya-maya ay tumayo si Nick at inaya siyang sumayaw. Mabilis namang tumanggi si Althea pero ipinagtulakan siya ni Luella na sumama kay Nick. Bagay na walang magawa si Althea. Gayunpaman ay wala siyang balak na sumayaw. Lingid sa babae, lihim itong kinukuhanan ni Luella ng larawan. At dahil magagamit niya yon laban sa babae. Palihim din niyang nilagyan ni Luella ng pampatulog ang alak sa kopita ni Althea. Nagkatinginan pa sina Andrew at Luella pagkatapos ng ginawa niya. Wala itong kaalam-alam sa plano ng babae. Pagbalik ni Althea at Nick sa mesa, ay pilit niya itong ipinainom sa babae. Alam niyang pagkatapos nito ay mag-aaway ang dalawa. Saka siya eksena at mauuwi sa hiwalayan ng dalawa. At siya ang pipiliin ni Rowan. Rowan, pwede mo ba akong daanan ngayon? Nasa bar ako kasama si Althea. Nag-aya kasi kaya pinagbigyan ko na. Sabi ni Luella sa lalaki nang tawagan nito si Rowan. Tulog na ang babae at kasalukuyang buhat ni Nick palabas ng bar. Si Nick na ang bahala sa babae. Kailangan mapaniwala nito si Rowan na may nangyari sa dalawa. Well, kasabwat lang naman niya sina Andrew at Nick. Kaya nga bago umalis ang mga to ay binayaran niya na. What? Si Althea? Hindi makapaniwala si Rowan. Hindi naman kasi mahilig mag-inom ang asawa. Kailan pa ito natutong mag-bar? Kung kailan kinasal na sila. Papunta na ako. Tinawagan niya ang cellphone ni Althea. Subalit narinig niya iyong nag-ring mismo sa loob ng kanilang kwarto. Napamura siya sa inis. Ni hindi ito nagpaalam sa kanya na aalis. Bukod doon, iniwan pa ang cellphone para hindi niya maabala. Uminit tuloy ang kanyang ulo. Mabilis na tinungo ang bar na sinasabi ni Luella, sakay ng kanyang kotse. Sa daan ay halos paliparin niya to. Pagdating, tanging ito lamang ang kanyang nadatnan sa bar. Nasaan ang kanyang asawa? Thanks, Rowan. Akala ko talaga hindi ka na darating. Mabilis itong yumakap sa kanya. Lasing na lasing ang babae at hindi na magkagulapay. Napasubsob pa ito sa kanyang dibdib. Mabilis naman niyang hinawakan ng magkabilang balikat ng babae at inilayo ng bahagya sa kanya. Nasaan si Althea? Tanong niya sa babaeng lasing. Rowan, huwag mo na akong tanungin kung nasaan ang asawa mo. Alam mo bang nag-e-enjoy na siya ngayon kasama si Nick? Ngisi nito sa kanya. Who's Nick? Tanong niyang galit. Dahil dito, naitulak niya ang babae. Kaya, nayukayok ito sa upuan. Napaaray naman ng babae. Aray naman, Rowan! Sino pa nga ba kundi yung lalaking may gusto sa kanya na sinamahan ni Althea?
Saka ipinakita ni Luella ang larawan ni Nick at Althea habang nagsasayaw. Gustong-gusto ni Luella ang galit na reaksyon ng lalaki. Dama na niya ang giyerang mangyayari sa pagitan ng dalawa. Nasaan sila? Susundan ko. Sa galit ni Rowan ay hinaklit nito sa braso si Luella. Nagulat naman ang babae. Agad sinabi ang kondo ni Nick. Nasisiyahan pa siya habang sinusundan ng tingin ng palabas sa bar na lalaki. Althea, hindi ko kayo hahayaan ni Rowan maging masaya. Malas mo lang dahil ikaw ang pinili ni Rowan at hindi ako. Nasisiyahang bulong ni Luella na tumayo sa kinauupuan. Hindi naman talaga siya lasing. Umaacting lang siya para kapani-paniwala. Mabilis niyang tinawagan si Nick at sinabing parating na si Rowan. Kailangan maabutan ng dalawa na nasa mainit na tagpo upang isipin ni Rowan na nagtaksil dito si Althea. Ako na ang bahala, Luella. Tugon naman ni Nick sa kabilang linya. Kasado niya na ang plano niya kaya alam niyang magtatagumpay siya. Naghahari na noon ang kaligayahan sa puso ni Luella. Sa bahay ng nagngangalang Nick ay hindi nagustuhan ni Rowan ang kanyang nadatnan. Tulog ang asawa at walang suot na damit maliban sa maliit nitong saplot. Wala siyang nakitang kasama nito sa kwarto. Kaya sumiklab ang galit niya habang hinahanap ang lalaking yon. Sinisigurado niyang mapapatay ito, oras na may ginawa itong hindi maganda sa asawa niya. Hinagilap niya sa kabilang kwarto pero wala siyang makita. Minabuti na lamang nabalikan ng asawa. Althea. Tinampal niya ang pisngi nito para magising ang babae. Pero hindi ito natinag. Maya-maya ay bumukas ang pinto at iniluwa doon ang lalaking kanina pa niya hinahanap. Galit na galit siyang sinugod ito ng suntok at natimbuang ang lalaking nagulat pagkakita sa kanya. Anong ginawa mo sa asawa ko? Hayop ka, mapapatay kita. Sigaw niya habang pinadudugo ang muka nito sa suntok. Gigil na gigil itong sinusuntok ni Rowan, pero wala namang balak lumaban ng lalaki kahit na napasubsob na to. Bagkus ay nakangisi lamang si Nick. Sumagot ka, anong ginawa mo sa asawa ko? Galit na tanong muli ni Rowan. Tinigilan na nito yon ng suntok dahil duguan na ang lalaki. Pero hindi makontento si Rowan at sinakal pa si Nick. Magsalita ka. Anong ginawa mo sa asawa ko? Ano? Galit na sabi ni Rowan. Saka pa sumagot ang lalaki na nakangiti. Dinala ko lang naman ang asawa mo sa langit. Grabe, ang sarap ng asawa mo. Mahinang sabi nito dahil sa pagkakasakal niya. Hayop! Mabilis na pinagsusuntok ni Rowan ang lalaki at hindi ito tinantanan hanggat hindi nawawala ng ulirat. Bago tinungo ang asawa sa ibabaw ng kama at niyakap. Binihisan niya ito saka binuhat palabas ng kwartong yon upang iuwi sa bahay. Tumawag siya ng pulis para ipadampot ang lalaking ito. Pagbabayaran nito ang ginawa sa kanyang asawa. Mahinang bulong ng asawa nang mailapag ito sa ibabaw ng kama. Saktong pagdating nila. Hanggang sa unti-unti itong nagmulat ng mga mata. Galit na galit siya sa nangyari kay Althea, pero hindi niya magawang magalit sa asawa. Sama ng loob ang meron, at hindi niya pa kayang makausap ngayon si Althea. Baka hindi niya mapigilan ang sarili. Tumalikod siya at tinungo ang mini office. Dito niya kinalma ang sarili sa loob. Nang magmulat si Althea, ay napahawak siya sa kanyang ulo. Makirot iyon marahil dahil sa alak na nainom kanina. Napalingap siya sa pamilyar na lugar. Nasa kwarto siya. Paanong nangyaring nakauwi siya? Natatandaan niyang nakatulog siya bigla, matapos pilit ipainom sa kanya ni Luella ang isang basong wine. Napabangon siya sa kinahihigaan at hinanap ang kanyang asawa sa labas ng silid. Sinilip niya sa garahe ang kotse nito at naroon na iyon,
kaya alam niyang nakarating na ang asawa. Sa mini office niya ito natagpuan na abala sa ginagawa. "Rowan!" Sambit niya upang kunin ang atensyon nito, pero hindi man lang ito nag-abalang lingunin siya. Lumapit siya sa kanyang asawa at umupo sa harapan nito. Matagal niya itong tinitigan sa ginawa niya. Napasulyap ito sa kanyang gawi. "Nagpa-deliver ako ng makakain natin." Wika nitong seryoso. "Sinong nag-uwi sa akin dito, Rowan?" Tanong niya sa asawa. Alam niyang nakatulog siya sa bar. Nakatulog ba siya or sadyang pinatulog siya? May inilagay sa baso niya kaya nawalan siya ng ulirat. Pero sino ang gumawa? "Tinawagan ako ni Luella dahil nalasing ka, kaya sinundo kita." "Althea, please next time, magpaalam ka sa akin bago ka umalis ng bahay. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Kung gusto mong uminom ng alak, bibilhan kita. Pwede nating gawin yun ng magkasama." Pakiusap ni Rowan kay Althea. Pigil na pigil ang sariling wag magalit. Kahit ang sakit sa part niya, ang nangyari sa asawa at sa lalaking yon. Aalamin niya kung talagang may nangyari nga ba sa lalaki at sa kanyang asawa. Paiimbestigahan niya ang nangyari. Mabilis na niyakap ni Althea ang asawa. "Rowan, sorry. Hindi ko naman alam na malalasing ako sa isang baso. Basta ang tanda ko, isang baso lang ininom ko bago ko nawala ng malay. May nilagay sila sa ininom ko." Naghihinalang wika ni Althea. Bumuntong hininga si Rowan. "Huwag kang mag-alala. Paiimbestigahan ko ang nangyari. Mananagot sa akin kung sino man ang may gawa nito sa'yo. Basta, ito na ang pinakahuling pagkakataong sasama ka kay Luella. I am sorry to say this, pero nawala na ako ng tiwala sa kaibigan mo." Tumango naman si Althea bilang pagsang-ayon. Matapos nilang kumain ay naglinis na siya ng katawan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita niyang may tawag sa kanya si Rowan. Napabuntong hininga siya na tiningnan ng asawa, na ngayon ay mahimbing ng tulog sa kanilang kama. Marahil sa pagod nito sa trabaho, nilapitan niya ito at hinalikan. Masaya siya at nakapag-asawa ng mabait at maunawain. Wala na siyang hahanapin pa kay Rowan. Loving, sweet and responsible. At ayaw niyang masira ang magandang relasyon nilang yon. Habang si Luella ay tinawagan kaagad ni Nick bago pa man dumating ang mga pulis na tinawagan ng asawa ni Althea. Hindi siya magpapahuli sa mga pulis, lalo na kung wala naman siyang ginawa sa babaeng yon. Hindi naman totoong ginalaw niya to, kundi pinaniwala niya lamang ang asawa ni Althea, batay sa utos ni Luella. "Huwag kang mag-alala, Nick. Hindi ko hahayaang makulong ka. Ako ang bahala sa mga pulis. Pera lang naman ang katapat nila." Tumawa pa si Luella. Kasalukuyang ginagamot nito ang mga pasaninik na kagagawa ni Rowan. "Siguraduhin mo lang, Luella. Nakita mo naman, halos patayin ako ng asawa ni Althea. Kung hindi pa ako nagkunwaring nahimatay, hindi niya ako tatantanan. Buwisit talaga. Muntik na masira ang pagiging magandang lalaki ko." Inis na sambit ni Nick. Tinawanan naman ito ni Luella. "Ikaw naman kasi ang nagpresentang gagawa nun. Kung si Andrew na lang sana, di walang reklamo." Nakalabing wika ni Luella. Sa pagkakataong yon, alam niya nang nag-aaway na ngayon ang mag-asawa at bibilangin na lamang niya ng ilang araw para magdiwang sa paghihiwalay ng dalawa. "Hi Bess, kumusta?" Bungad ni Leia isang araw nang mapadalaw ito sa kanila. 1 week na rin ang nakalipas, simula nang dalhin siya nito sa bar. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nito sa kanya at lalong hindi niya maunawaan kung bakit ay bigla siyang nawala ng malay makatapos makainom ng alak sa kupita. Hindi nga niya ito tinawagan or chinat sa sobrang sama ng loob. Sana mali ang kanyang iniisip na ito ang gumawa noon at nagpatulog sa kanya. "Okay lang, halika, pasok." Ganun pa man ay inayayahan niya pa rin ang babae sa loob ng bahay.
Kung dati ay lubos ang tiwala niya kay Luella, ngayon ay hindi na. Kinumusta niya rin ito pero kunwari lang. Siguro kung may pinakamagaling makipagplastikan ay siya na yon. Bilang magkaibigan, hindi niya kukumprontahin si Luella, kundi ay mamanmanan niya ito kung anong motibo at inaya siya sa bar at pinatulog. "Hi, Rowan!" Bati nito sa kanyang asawa na nakaupo sa harap ng mesa. Sakto kasing kumakain sila ng almusal. Nilingon ito ni Rowan at tinanguan pero walang tugon. Nakita niya rin ang malamig na pakikitungo nito sa babae. Kung hindi manhid si Luella, baka nakahalata na ito. "Nag-almusal ka na ba? Maupo ka." Anyaya niya kay Luella. "Salamat, Bess." Ani Luella nang ngumiti bago umupo sa tapat ni Rowan. Pinakikiramdaman pa ng babae ang dalawa kung nag-away ba ito. Nagtataka siyang hindi man lang tumawag sa kanya si Althea. Tuloy ay wala siyang balita sa dalawa. At heto, kinailangan niyang puntahan ng kaibigan para lang alamin ang resulta ng kanyang ginawa. Pero wala siyang nahalatang kakaiba sa dalawang mag-asawa. "I have to go, love." Tumayo na si Rowan kalaunan sa kinauupuan at nilapitan ng asawa. Papasok sa trabaho si Rowan. "Uuwi ako ng maaga, huwag kang masyadong magpagod. I love you." Pinisil nito ang kanyang magkabilang pisngi bago siya hinalikan muli. Walang pakialam kung naroon si Luella. Kaya siya nalang tuloy ang nakadama ng hiya. Dahil kita sa gilid ng mga mata na umiwas ng tingin si Luella. Hindi naman makapaniwala si Luella na mas naging sweet pa ang dalawa sa isa't isa matapos niyang siraan si Althea. Kumukulo talaga ang dugo niya sa galit na hindi nagtagumpay. Inis na inis siya. Inihatid pa ni Althea ang asawa sa labas. Lalo siyang nainis. Ano pa bang pwede niyang gawin para lang maghiwalay ang dalawa? "Luella, huwag mo sanang mamasamain. Pero may gusto lang sana akong itanong sa'yo." Pagbalik ni Althea sa kinauupuan ay tinanong nito ang kaibigan. Napatingin naman dito ang babae. "Ikaw bang nagpatulog sa akin sa bar? Ginawa mo ba yun para magkagalit kami ni Rowan?" Hindi na nakapagpigil si Althea sa kanyang nararamdaman. Akala niya kanina kaya niyang magtimpi. Hindi pala. Talagang galit siya rito at nais malaman ang motibo nito sa kanya. Natigilan muna si Luella bago tumingin sa mga mata ni Althea. "Ha? Ano ka ba, Bess? Ba't ko naman gagawin yun sa'yo? Ang totoo, nag-alala nga ako at baka nag-away kayo ni Rowan. Mabuti na lang talaga at hindi nangyari." Kunwari ay sabi ni Luella. Matiim itong pinakatitigan ni Althea. Binabasa ang laman ng utak nito. "Mabuti naman kung ganon. Kapag nalaman kong ikaw ang gumawa sa akin nun, kalilimutan kong magkaibigan tayo." Seryosong sabi ni Althea. Napairap sa hangin si Luella. Hindi niya gusto ang tabas ng dila ni Althea. Ngayon na tipong pinagbibintangan siya nito. Mukhang kailangan niyang bilisan ang kanyang planong makuha si Rowan bago pa siya nito matunugan. Kaya lahat na ginawa niya sa pag-acting, magmukhang kapanipaniwala lamang siya. Mabuti na lang talaga at madaling utuin si Althea. Tiwalang-tiwala pa rin ito sa kanya. "Sir!" Katok mula sa pinto ng office ni Rowan. Napaangat naman ito ng tingin pagkarinig sa boses ng lalaking kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Si Xavier ang inutusan niyang alamin ang tunay ng nangyari noon sa bar. Sinenyasan niya itong pumasok sa loob at saglit itinabi ang ilang dokumentong kailangan niyang pirmahan. Pinaupo niya rin kaagad ang lalaki. "Sir, ayon sa nasagap kong balita, nalasing po ng gabing yon si Ma'am Althea. At hindi kinaya ang alcohol content sa katawan kaya nakatulog. Wala pong CCTV sa loob. At bukod sa kanilang magkaibigan, wala na silang ibang kasamang dalawa." Pagbabalita ni Xavier sa kanya. "Hindi totoo ang nasagap mong balita, Xavier.
Sino yung kasama ng asawa ko sa kondo nito? Ngit-ngit niyang tanong. Ni hindi binasa ang report ni Xavier na inabot sa kanya. Bagkus ay nilamukos niya yon at ibinato sa trash can. Naiinis siya sa hindi inaasahang sasabihin ito. At sa isang linggong investigasyon ni Xavier, na wala namang maayos na resulta. Sir, manager na po mismo ng bar ang nakausap ko. Sabi pa ni Javier. Makakaalis ka na. Madali siyang kumuha ng pera bilang kabayaran at inilapag iyon sa harapan ng lalaki. Neto lang ay nakalabas ang Nick na kasama ng asawa sa isang silid dahil wala siyang matibay na ebidensya sa isinampang kasong panggagahasa sa kanyang asawa. Kailangan ng medical records na nagpapatunay ngang nagalaw ng lalaki ang kanyang asawa. Pero ayaw naman niyang malaman ni Althea ang tungkol sa bagay na yon. Kaya kalilimutan na lamang niya ang lahat ng to. Huwag lang masira ang pagsasama nilang dalawa ni Althea. Kinagabihan napansin ni Althea na tahimik si Rowan nang dumating sa bahay. Lumapit siya at humalik dito. May problema ba sa office, Rowan? Tanong ni Althea sa asawa. Umiling ito at tahimik na pumasok ng banyo. Siya naman ay nagtungo sa kusina upang maghain para makakain na sila. Naging tahimik pa rin ito na ipinagtaka niya. Pero sabi ni Rowan, pagod lang to. Pakiramdam ni Althea ay may hindi magandang nangyari. Hindi lang basta pagod ang asawa, pakiramdam niya masama ang loob nito sa kanya. Malungkot siyang pumasok ng kwarto nilang mag-asawa matapos maglinis ng kanilang pinagkainan sa kusina. Tulog na si Rowan na hindi man lang siya kinausap mula nang dumating ito kanina. Siguro ay pagod ito sa trabaho. Pakiramdam niya tuloy, may mali siyang nagawa sa araw na yon. Isang buwan nang lumipas, kasalukuyang nagluluto si Althea nang makaramdam ng pagsusuka. Napatakbo siya sa lababo at doon nagduduwal. Sakto namang papasok si Rowan sa kusina at nakita nito ang nangyari. Nagtatakang napatingin sa kanyang asawa sa kakaibang kinikilos nito. Natitigilan siyang nakatitig dito bago nilapitan at nagulat pa ito pagkakita sa kanya. Rowan, hindi ko alam kung anong nangyayari. Nahinto ito sa pagsasalita at sa muli ay naduduwal na naman. Puro laway lang naman ang inilalabas ng babae. Pawis na pawis si Althea kaya kumuha si Rowan ng tissue sa kwarto. Pagbalik niya, nakahandusay na ito sa sahig at walang malay. Sa pag-aalala ni Rowan ay mabilis na dinala sa ospital. 2 oras ang nakalipas, nagising si Althea at batay sa itsura ng silid ay nasa ospital siya. May mga medical equipment siyang nakita. May defibrillator na nakapatong sa mesa na nasa sulok ng kwarto at IV stand. Althea. Nakangiti si Rowan nang ilingat ang kanyang mga mata. Saktong papasok ito sa kanyang kwarto. Rowan, anong nangyari? May sakit ba ako? Naiiyak niyang tanong sa pag-aalala. Tanda niya bago na wala ng malay. Nagsusuka siya at nagdilim ang paningin. No, sweetie. Wala kang sakit. Kundi buntis ka. Mahigpit na hinawakan ni Rowan ang kanyang mga kamay at dinala sa mga labi. Sa totoo lang iniisip ni Rowan sa mga sandaling yon na baka hindi niya anak ang ipinagbubuntis ni Althea. Inisip niyang kay Nick dahil ito ang huling gumalaw sa asawa. Naging tahimik siya sa loob ng ilang linggo dahil hindi nawala sa kanyang pag-aalala ang malaking insulto na may ibang gumamit sa katawan ng kanyang asawa. At ngayon ang mas masaklap pa, nagbunga pa yon. Pero hindi niya magawang mamuhi kay Althea dahil mahal niya ito sa kabila ng nangyari. Mabilis na umupo si Althea at napayakap sa kanya. Rowan, magkakaanak na tayo. Masayang-masayang wika ni Althea na maiiyak sa galak. Napatango lamang si Rowan. Sa araw ding iyon na-discharge si Althea. Sobrang saya niya na ibinalita kaagad sa kanyang papa at mama
ang pagdadalang tao kaya kinabukasan ay masayang-masaya na dinalaw siya ng mga ito. Salamat naman at sa wakas, magkakaapo na kami ng papa mo. Alam mo bang pinag-uusapan pa namin yun nung isang araw dahil napanaginipan daw kitang may hawak ng sanggol. Masayang wika ng kanyang mama. May dala itong mga prutas para sa kanya. Kausap naman ng kanyang ama ang asawa sa veranda. Ho, di ba nga makakabaliktaran ng panaginip? Kinakabahan niyang hinaplos ang kanyang impis na tiyan. Naku anak, ang mga kasabihan ay mga sinaunang panahon pa. Nasa new generation na tayo. Basta, ingatan mo yung ipinagbubuntis mo, okay anak? Niyaka pa siya nito. Nababakas pa rin ang saya. Tumango lamang siya. Saka inaya sa labas ang ina kung nasaan ang kanyang ama kasama ang asawa. Nakikita niya rin sa dalawa kung gaano kasaya ang mga to. Ang maipapayo ko lang sa inyo ngayong magkakaanak na kayo, lalo na sa Rowan, ingatan mo si Althea. Wika ng kanyang ama sa lalaki. Huwag ho kayong mag-alala pa. Hindi ko pababayaan ang asawa ko. Mahal na mahal ko ho siya. Inakbayan at hinagkan pa ni Rowan ang pisngi ng asawa sa harap ng mga magulang. Nagkatinginan ng dalawa na may matamis na ngiti sa labi. Mama, papa, dito na po kayo mag-lunch ha? Magluluto po ako para sa inyo. Maya-maya ay wika niya na pinaunlakan naman kaagad ng mag-asawa. Pero ang kanyang inang nagpresentang magluto. Bagay na ikinatuwa niya. Dahil miss niya na ang luto ng kanyang ina. Ngayong may asawa na kasi siya, bihira na silang magkita at magkasama. Lalo na ngayong malapit na siyang magkaanak. Tiyak na magiging busy na ito. Matapos namang magtanghalian ay umalis na kaagad ang kanyang mga magulang. Samantala nang malaman ni Luella na nagdadalang tao na si Althea, ay hindi ito natuwa sa balitang yon. Ngayong magkakaanak na ang babae, lalo lamang hindi ito hihiwalayan ni Rowan, kaya sa muli ay may nabuong plano kay Luella. Kailangang makuna ni Althea kahit sa anumang paraan. Good afternoon, what can I do for you, sir? Bungad kay Rowan ng isang doktora. Pagkagaling sa office ng araw na yon, ay agad tumuloy sa isang ospital si Rowan. May importante lamang siyang katanungan. Gusto niyang makasiguradong anak niyang dinadala ng asawa at hindi sa lalaking gumalaw dito. Pinatuloy naman siya ng doktor sa office nito upang doon pag-usapan ang concern niya. We have 2 types of prenatal DNA test. Invasive prenatal DNA test or amniocentesis, kumukuha ng amniotic fluid mula sa sinapupunan ng ina, or chorionic villus sampling, na kumukuha ng sample ng placenta. Saan po kayo komportable, sir? Paliwanag ng doktor. Gustong umatras ni Rowan dahil tiyak niyang may katanungan para kay Althea ang plano niyang ito. Iisipin itong nagdududa siya sa batang nasa sinapupunan ni Althea. Pero ito lang ang tanging makapagbibigay kapanatagan sa loob niya. Matapos magpasalamat sa doktor, ay nagpaalam din kaagad siya. Anong ibig mong sabihin, Rowan? React ni Althea sa sinabi ng asawa na gusto nitong makasiguradong ito ang ama ng kanyang dinadala. Kaya gustong ipa-DNA ang baby nila sa kanyang tiyan. Nasaktan lang naman siya sa sinabi ng asawa. Hindi ba siya naging tapat dito? Hayaan mo na ako, Althea. Wala namang mawawala. Pangungumbinse ni Rowan. Walang mawawala para sa iyo, Rowan. Pero malaking insulto sa akin ang gagawin mo. Hindi ba ako naging tapat sa iyo? Gustong umiyak na tanong ni Althea. Hindi ganun yun, Althea. Nung gabing sinundo kita sa bar, wala ka dun. Alam mo ba kung saan kita natagpuan? Sa bahay ng nagngangalang Nick. Wala kang damit. At sinabi niyang may nangyari sa inyo. Now tell me, sinong hindi maghihinala, sabihin mo nga sa akin ngayon? Hindi na napigilan ni Rowan ang kanyang emosyon at nagtaas ito ng boses. Si Althea naman ay natigagal sa kanyang narinig mula sa asawa. Hindi makapaniwala si Althea sa narinig mula sa asawa, kaya napaiyak siya ng sobra.
Tumakbo siya at nagkulong sa kwarto. Hindi niya matanggap na ginalaw siya ng Nick na yon. Paanong nangyaring nakuha siya ng lalaki, samantalang kasama niya si Luella? Pinabayaan siya ng kanyang kaibigan. Lalong lumakas ang hinala niyang ito ngang may kagagawan sa pagpapatulog sa kanya. Ilang minuto na siyang umiiyak nang bumukas ang pinto. Mabagal na hakbang ang kanyang sunod nararinig. Alam niyang si Rowan yon. Ilang sandali pa'y mainit na palad nito ang kanyang naramdaman sa braso niya. Pilit siyang iniharap ng asawa bago mahigpit na niyakap. I am sorry, Althea. Hindi ko lang kasi mapigilan ang ganitong pakiramdam. Hirap akong tanggapin ang nangyari sa'yo, sa inyo ni Nick, pero tinanggap ko dahil mahal kita. Puno ng pait ang boses ni Rowan. Napahikbi siya dahil dama niya ang sakit at insulto sa pagkatao ng asawa. Kahit sa kanyang sarili, hindi niya matatanggap yon. Rowan, sorry, hindi ko alam. Kung nangyari man yon, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko, hindi ko ginusto. Umalog ang balikat niya sa matinding pag-iyak habang yakap ito. Pero inawat siya ni Rowan at baka ikasama ng kanyang dinadala. Hindi akalain ni Rowan na darating silang mag-asawa sa ganitong pagkakataon. Iningatan niyang mabuti si Althea, pero kung kailan kasal na sila, sa kanya pa ito napabayaan. Halos nakatulugan na lang ni Althea ang pag-iyak, kahit na inaalo ito ni Rowan. Kinabukasan pag-alis ng asawa, naligo siya nagbihis at tinungo ang bahay ng traidor niyang kaibigan. Ngayon, alam niya nang ito ngang may pakana ng lahat. Noong akala niya mali ang kanyang hinala, pero ngayon sigurado na siya. May motibo ang babae. Pinagkatiwalaan pa man din niya to. Matapos mag-doorbell ay si Luella pa mismo ang nagbukas ng gate. Nakangiti pa ang demonyita niyang kaibigan. O Althea, napadalaw ka, anong... Isang malakas na sampalang tumapo sa sasabihin ni Luella. Sinapo nito ang pisngi na tinamaan ng kanyang sampal nang tumingin sa kanya. Shit! Anong ginawa ko sa'yo ha, Althea? Anong kasalanan ko? May lakas nitong sigaw sa kanya. Sa muli, gigil niya itong sinampal. Kaya nahinto ito sa paghihisterikal at nanlisik ang mga matang tiningnan siya. Sa inis ni Luella ay gumanti ito. Mabilis na sinabunutan si Althea at hindi naman nagpatalo ang babae. Bago pa man niya sugurin ng kaibigan, talagang gigil na siya rito. May kinalaman ito kung bakit siya nawala ng ulirat. Pinatulog siya nito at hinayaang tangayan ni Nick. Malalakas ang naging salita nila ng sampalan at muling nagsabunutan. Walang nais magpaawat. Kung hindi pa sila nakita ng maid ni Luella at nagsisigaw kaya naman kumaripas ng takbo ang mommy ni Luella at inawat sila. Ano ba ang problema mo ha, Althea? Bigla mo na lang sinugod ang anak ko. Magkaibigan kayong dalawa pagkatapos nagsasakitan kayo pareho? At ikaw naman Luella, isa ka pa. Anong nangyayari sa inyo? Galit na sabi ng ina nito nang mapaghiwalay sila. Kapwa hingalang dalawa at magulo ang buhok. Tita, itanong niyo kay Luella ang ginawa niya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Binalingan ng ginang ang anak. Luella, anong nangyayari? Umiling ang tinanong. Hindi ko alam, Mom. Bigla na lang siyang sumugod. Tingnan mo nga yung ginawa niya sa akin, oh. Nagpapadyak ito sa inis, na umiiyak at nagpapakampi sa ina. Siya naman ang binalingan ng galit na ginang. Masama niyang tiningnan si Luella. Hindi mo talaga alam ang ginawa mo sa akin ha, Luella? Sa matinding galit ay napaiyak siya habang sumisigaw. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ng ginang sa kanilang dalawa. Iha, Althea, paano ka namin maiintindihan kung hindi mo sasabihin? Nagpupuyos ang kalooban na humarap siyang muli kay Luella. Tita, tanging si Luella lamang po ang nakakaalam kung anong ginawa niya sa akin sa bar nung gabing yon. Sabi niya pa. Napalunok itong tumingin sa kanya.
Ayaw kong magkasira ang pagkakaibigan nyo. Sana kung ano man ang nagawa ni Luella, iha, patawarin mo na. Wika ng ina nito. Hindi ko siya mapapatawad, tita. Dahil simula ngayon, pinuputol ko na ang pagkakaibigan naming dalawa. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Puno ng sama ng loob niyang sinabi, saka naghinanakit na tumalikod. Hindi pa man nakakalayo ay napahinto siya sa paglalakad ng maramdaman ang pagkirot ng kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang balakang dahil tila umikot ang sakit. Tumindi ng tumindi hanggang sa naramdaman niya ang paghilab nito. Yung kirot na parang mabibiak ang kanyang tiyan. Kasunod noon ang pagsigid ng mainit na likido sa kanyang hita. Nang kapain iyon at nakitang may dugo sa kanyang kamay, nagsisigaw siya sa takot at pag-aalala sa kanyang anak. Mabilis namang lumapit sa kanyang ginang nang marinig na natataranta siyang sigaw. "Oh Diyos ko! Dinudugo ka, Althea!" Wika nitong nataranta din at hindi alam ang uunahin. "Tita, tulungan mo ko! Ang anak ko!" Nakangiwing sigaw ni Althea dahil sa kirot. Tinawag nito ang kaagadang driver ng kotse upang isakay si Althea nang maisugod sa ospital. Samantala si Luella, sa halip na maawa kay Althea ay nagdidiwang ang kanyang kalooban. Makukunan si Althea sa sarili nitong kagagawan. Dahil dito, mawawala ng anak ang mag-asawa. Kaya ngayon, may pagkakataon pa siyang maagaw si Rowan mula sa babae. Sa isipang yon ay napangiti si Luella. At syempre, kailangan niyang maging best friend nito ngayon para magkunwaring nag-aalala siya, kaya sumunod siya sa mga to sa ospital. Sa sasakyan pa lang habang mabilis na pinapatakbo papuntang ospital, ay marami nang nawalang dugo kay Althea. Hindi na rin ito halos kaya ang matinding sakit, kaya nawala ng malay ang babae. Pero bago pa yon ay natawagan pa niya ang asawa at humingi ng tawad sa nangyari at sa kanyang kapabayaan. Hindi nakaligtas ang baby sa sinapupunan ni Althea, kaya parang pinagsakluban ng langit at lupa ang babae nang malaman ang nangyari. 3 araw nakatulala si Althea sa ospital. Hindi ito makausap ng maayos. Ayaw kumain at walang ibang gustong gawin kundi ang umiyak. Hindi nito lubos maunawaan ang nangyari sa kanyang anak. At ang masakit, 3 araw na ring hindi umuuwi si Rowan matapos malamang nakunan siya. Ang tanging kasama ni Althea ay ang kanyang ina. Kung kailan kailangan niya ng kausap, kung kailan kailangan niya ito sa mga sandaling yon, saka wala si Rowan sa kanyang tabi. Simula nang madala siya sa ospital at iuwi dito sa bahay, ay hindi na sila nagpakita sa isa't isa. Iniiwasan ba siya nito? Galit ba ito sa kanya? "Ipinagluto kita ng almusal, anak. Baka mamaya ay hindi ka na naman kumain. Saka na pag-usapan namin ng papa mo na sa bahay ka na muna iuwi. Total naman ay palaging nasa business trip ang asawa mo. Heto nga't ilang araw nang hindi umuuwi." Narinig niyang wika ng kanyang ina kaya nanikip ang dibdib niya. Hindi siya kumibo pero naghabula ng kanyang mga luha. "Anak, lakasan mo ang loob mo. Isipin mo na lang na hindi para sa inyo ni Rowan ang batang yon." Wika pang muli ng kanyang ina. Nagpahid siya ng luha at tumingin dito. "Ma, hindi ko iiwan si Rowan. Kahit pakiramdam ko wala na siyang pakialam sa akin. Hayaan niyo na po ako dito. Kaya ko ang sarili ko. Mas kailangan kayo ni Papa sa store." Sabi niya sa ina. "Paano naman kita iiwan ng ganyang ayos mo? Tawagan mo ang asawa mo at magpaalam ka muna sa kanya na uuwi sa atin. Kailangan mo ng kasama." Sabi pa nito. Ilang sandali siyang walang kibo bago kumilos at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya to. Matagal bago sinagot ni Rowan ang kanyang tawag. "Rowan?" Naiiyak niyang usal. "I am busy. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin." Wika nito. "Galit ka ba sa akin?" Tanong niya. Narinig niya itong napabuntong hininga. "Mag-usap tayo. Hihintayin kita sa bahay."
Wika niya. Yun lang at pinatay na ni Rowan ang kabilang linya. Napatingin sa kanyang inang nag-aalala. Ma, okay lang ako dito. Pwede ka nang umuwi. Sure ka, anak, ha? Halos 1 linggo na rin ako at tumatawag na ang ama mo. Basta kapag kailangan mo ko, tumawag ka. Hinaplos nito ang kanyang pisngi saka nag-prepare ng umuwi. Nang mapag-isa, ay inabala niya ang sarili sa paglilinis ng bahay at paglalaba. Pasado 7:00, saktong gumarahe ang kotse ni Rowan. Naiiyak siyang hinintay ito sa sala. Nang bumukas ang pinto, ay susuray-suray itong pumasok sa loob. Halatang lasing ang lalaki. At ang ikinagulat niya ay kasama nito si Luella. Anong ibig sabihin nito? Bakit magkasama kayo, ha, Luella? Galit niyang tanong. Agad dinaluhong ang asawa at binawi mula sa babaeng itinuring niya ng kaaway. Nginisihan siya nito at pinagpaga ng sariling kamay na nadikit sa kanya. Siya naman ay marahang inihiga sa sofa si Rowan bago hinarap ang babae. Umalis ka na. Tulak niya sa babae. Bitawan mo ako, Althea. Dapat mong malaman na may nangyari na sa amin ni Rowan at darating ang araw na iiwan ka na niya. Sabi nito habang nagpupumilit na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Natigilan siya. Sinadya mo ba ang lahat ng to, Luella, para makuha ang asawa ko? Ikaw ang may kagagawan kung bakit unti-unting nasira ang magandang pagsasama namin ni Rowan. Sa galit ni Althea ay sinugod niya ito ng sampal. Galit namang sinalo ni Luella ang kanyang kamay. Oo, plinano ko ang lahat ng yon. Yung sa bar, ako ang nagpatulog sa'yo at kasabwat ko si Nick at Andrew. Lahat gagawin ko para makuha ko lang si Rowan sa'yo, Althea. Hindi niya deserve ang katulad mo. Kaya kung ako sa'yo, iwan mo na siya dahil akin na siya. Na-brainwash ko na siya kaya ikaw, sorry ka na lang. Wika nitong tumatawa at patulak siyang binitawan. Halos masubsob siya sa semento sa ginawa nito. Galit na galit siyang tumayo upang sugurin ng babae pero nakaalis na to. Naiwan siyang umiiyak at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanila ni Rowan. 3 araw itong wala at kasama nito si Luella. Bukod pa ron ay may nangyari na rin sa dalawa. Hindi malaman ni Althea ang gagawin maliban ang umiyak. Masama ang loob niya sa asawa pero nagawa niya pa ring dalhin sa kwarto nila. Hindi siya dapat maniwala kay Luella hanggat hindi nanggagaling mismo sa labi ni Rowan kung may nangyari nga ba sa dalawa. Namamalisbis ang kanyang mga luha nang habang binibihisan ng asawa. Kinabukasan nainit niya na ang pagkaing niluto niya kagabi para sana hapunan nila ni Rowan kaso hindi naman nila nakain. Rowan, untag niya ng bihis na itong lumabas na ng kwarto. Sa office na ako kakain, Althea. Nanikip ang kanyang dibdib sa panlalamig na ipinakita ni Rowan sa kanya. Rowan, mag-usap tayo. Pigil niya sa asawa na humarang sa dinaraanan nito. Althea, wala nang patutunguhan tong pagsasama natin. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko sa tuwing maiisip ko ang nangyari sa inyo ni Nick? Malaking insulto sa pagkalalaki ko yon. Ang hirap tanggapin. Kaya mas maganda kung maghiwalay na tayo. Walang anumang sabi nito. Saglit na hindi siya nakapagsalita. I'm sorry, Althea. Sinikap ko naman na tanggapin ang nangyari. Pero ngayong wala na ang bata dyan sa sinapupunan mo, ay wala na ring dahilan para magsama pa tayo. Muling nagsalita si Rowan bago siya tinalikuran. Walang mapagsidla ng sakit ang naramdaman ni Althea sa mga sandaling yon, habang sinusundan ng tingin si Rowan palayo. Tanging pagluha lamang ang kanyang kayang gawin. Matapos umiyak ay pinilit ni Althea na kumain mag-isa. Ni walang kalasa-lasa ang sinusubo niyang pagkain, ngunit hindi siya magpapatalo sa matinding kalungkutang nararamdaman. Ayaw niyang magmukmok sa bahay. Hindi siya papayag na tuluyang masira ni Luella ang magandang pagsasama nila ni Rowan. Hindi siya naniniwalang may nangyari na sa dalawa.
Lilinisin niya ang pangalan kay Rowan. Kailangan nitong malaman na si Luella ang may kagagawan kung bakit siya nawala ng malay sa bar. At ito rin ang nag-utos kay Nick na dalhin siya nito sa kondo. Pagkatapos niyang ipamukha kay Rowan ang lahat, kapag hindi pa rin naayos ang kanilang relasyon, saka siya magpapakalayo-layo sa lalaki. Ang importante sa kanya ay malinis ang pangalan at malaman nitong si Luella ang may kagagawa ng lahat para masira ang kanilang relasyon. Matapos maligo at nagbihis at umalis, binalikan niya ang bar kung saan siya dinala ni Luella noon. Aalamin niya ang address ni Nick. Gusto niya itong makausap. Pagdating ay wala pang customer dahil umaga pa. Naghintay siya ng ilang oras. Sa araw na yon ay nabigo siyang makita sa barang nagngangalang Nick. Umuwi siyang gabi na katulad ng inaasahan niya. Wala si Rowan. Hindi na naman ito umuwi. Kinabukasan nagtungo siya sa bahay ni Luella. Nagmanman siya sa babae. Pasado 10:00 ng umaga, umalis ito at nakita niyang nagtungo sa opisina ng kanyang asawa. Sinundan niya ito hanggang sa loob ng malaking gusali na pagmamay-ari ng Cabañas. Alam niyang si Rowan ang sadya nito. Sino pa ba? Excuse me ma'am, may kailangan po ba kayo kay sir? Ma'am Althea? Natigilan ng sekretarya ni Rowan pagkakita sa kanya. Ang asawa ko. Huwi ka niya. Napangiwi ito. May bisita po kasi si sir ma'am. Alanganing tumingin ito sa kanya. Bisita yon, asawa ko. Inis niyang wika. Huwag niya lang makikitang may ginagawang milagro ang dalawa at idedemanda niya pareho ang mga to. Napatango ito at kalaunan ay bumukas ang pinto matapos niyang pihitin ang siradura. Sa loob ay nakita niyang nakaupo sa mesa si Luella. Nakapatong ang isang kamay sa balikat ni Rowan. Halatang nagulat ang mga ito pagkakita sa kanya. Mabilis na tumayo si Luella sa mesa ni Rowan at masama siyang sinuyod ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Rowan sa kanya. Ngumiti siya. Nagdala ko ng lunch nating dalawa. Hindi niya pinansin ang masamang tingin ni Luella sa kanya at lumapit kay Rowan. Nanadya niyang ipinatong sa mesa nito iyon at umikot. Lumapit siya sa asawa at umupo mismo sa kandungan ni Rowan. Ipinatong ang isang kamay sa balikat nito. Walang anumang siniil ng halik sa labi ang kanyang asawa. What the hell are you doing, Althea? Hinawakan siya ni Rowan sa magkabilang balikat at inalayo rito na nagulat sa kanyang ginawa. Ano pa, Eddie, hinahalikan ka? Ngumisi siya sa asawa at muling hinalikan sa labi si Rowan. Narinig na lamang ni Althea ang nagdadabog na palabas na si Luella at nasisiyahan siya sa bagay na yon. Kahit anong gawin nito, masira man sila ni Rowan ay asawa niya pa rin to. Saka siya lumayo kay Rowan at seryoso itong tiningnan. Rowan, hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Matapat niyang sabi sa asawa. Umalis ka na, Althea. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa iyo at sa lalaking yon. Giit nitong wika. Hindi mo rin ba naintindihan ang sinabi ko, ha, Rowan? Hindi kita isusuko kay Luella. Ginawa niya to para magkasira tayo. Pakana niya ang lahat ng to. Giit niya rin. Tama na, Althea. Pwede ba? Gusto kong mapag-isa. Gusto kong makapag-isip. Umalis ka na. Itinuro nito ang pinto at masama siyang tiningnan. Matagal siyang nanatili sa harapan ng asawa bago napilitang tumalikod at lumabas sa opisina nito. Nasasaktan man, mas pinili niyang huwag umiyak dahil hindi ito makakatulong sa kanya. Kailangan niyang paglabanan ang nararamdaman para makapag-isip ng tama. Nadatnan niya si Luella sa labas na inaabangan talaga siyang umalis. Hindi niya lang ito pinansin na nilagpasan. Hahayaan niyang magpakasaya ito sa ngayon. Pinalipas niya muna ng ilang araw bago tinungo na muli ang bar, pasado 9:00 ng gabi.
Pagpasok pa lang niya ay sumalubong sa kanya ang ingay na nanggagaling sa loob. Para siyang spy habang iniikot ang loob ng bar. Tinitingnan ng lahat ng taong naroon. Nang hindi makita si Nick ay umupo siya sa harap ng countertop. Nag-order ng alak bago pa masita ng bartender. Habang sumisimsim ng red wine, ay namataan niya ang isang grupong pumasok sa loob. Nakilala niya kaagad si Andrew. May kasama itong dalawang lalaki pero walang hinahanap niya. Inuko pa ng mga ito ang isang mesa hindi kalayuan sa kanya at nag-order ng alak. Dinig niya ang tawanan ng mga to. So tama ang hinala niya. Sanay ang mga to dito sa lugar na yon. Tahimik lamang siyang nakikinig sa tawanan ng grupo at hindi nagtagal, nakita niya ang bagong dating na sumama kina Andrew. Umalo ng kanyang dibdib sa galit nang makilala si Nick, pero pinigilan niya ang sarili. Baka hindi niya magawa ang kanyang mga plano. Ilang sandali pa ay tumayo na siya sa kanyang kinauupuan at nagtungo sa gitna upang sumayaw. Gusto niyang mapansin siya ni Nick at nagtagumpay naman si Althea. Nangaakit kasi ang kanyang mga mata habang sumasayaw at nakatingin sa lalaking ito. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Dahil dito, napangiti si Althea. Umindak at kinabig siya sa baywang at idinikit sa katawan nito. Sa ginawa ni Nick ay lalo pa siyang napangiti. Alam niyang nakilala siya nito, kaya malakas ang loob na gawin yon sa kanya. Nagtagal ang kanilang pagsasayaw. Sinabayan niya ang maharot na galaw ni Nick habang nagpapalitan ng mga nakakaaliw na tawa. Pero sa likod ng mga tawa niyang iyon, naroon ang galit at hinanakit para sa asawa. Kay Luella na ngayon ay kabit na ni Rowan. Masakit para sa kanya na magkasabay na nawala ang kanyang asawa at anak. Kung hindi siya nagpapakatatag ay baka bumigay na siya. Oh, all right. Sigaw ni Nick na mas lalo pang humataw ng sayaw. Maya-maya pati ibang barkada ni Nick at Andrew ay lumapit na sa kanila, nagpakilala din sa kanya. Kung titignan, hindi gawain ng isang mabuting asawa ang ginagawa niya ngayon. Lalo na at ganon-ganon na lang siya hawakan ni Nick sa kanyang baywang, habang iginigiya ang kanyang katawan sa pagsayaw. Dalang-dala ito sa pangaakit niya, nang mapagod ay nag-aya siyang umupo. Kapwa na sila noon hinihingal. Totoong pagod na siya. You know what? I like you. Nang umupo sila ay sabi nito, ngumiti siya. Naglolokohan na ang mga naroong barkada nito at mukhang tinamaan ng araw si Nick sa kanya, pero tawa lang ang isinagot ni Nick. Siya naman ay nasisiyahan dahil isa yon sa kanyang mga plano. Kailangan mahulog sa bitag niya si Nick hanggang sa mapasunod niya to. Nang makuha ang cellphone number nito ay address, ay nagpaalam na siya sa lahat. Nagpresenta pa itong ihatid siya sa bahay. Pumayag naman kaagad ang babae. Bye Nick, kaway niya. Ito naman ay sumenyas na tatawagan siya. Saka pa siya pumasok nang makaalis ang sasakyan ni Nick. Pero nagulat siya nang kusang bumukas ang pinto at madilim na anyo ni Rowan ang sumalubong sa kanya. Sa lubong ang kilay. Akala niya ay namamalikmata lang siyang makita ang asawa. Sa sahig ay naroon ang bagahe nito. Mukhang desidido na si Rowan na iwanan siya. Tama lang ang desisyon ko na iwan ka, Althea. Hindi pa man tayo lubusang hiwalay. Sumasama ka na sa Nick na yon. Bakit? Namiss mo ba ang sandaling pinagsaluhan ninyong dalawa? Gulat siya ng hakliti ni Rowan at kalad ka rin papasok sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Bitiwan mo ko, Rowan. Di ba ito naman ang gusto mo, magkanya-kanya? Hindi niya na naituloy ang kanyang sasabihin nang siilin siya nito ng halik sa labi at inihiga sa ibabaw ng kama. Nagulat man ay walang balak magpumigla si Althea. Sa halip ay gumanti siya ng halik kay Rowan. Dama niyang nagselos ito kay Nick kanina. Sana lang pagkatapos nito ay okay na sila.
Hindi niya na namalaya na mabilis nitong tinatanggal ang suot niya at itinapon kung saan. Marahas na lamang siyang napadaing. Rumagasa ang kahabaan ni Rowan sa loob ng kanyang pagkababae at sunod-sunod siyang binayo. Ibinuhos ata nito sa kanya ang galit dahil lupaypay siya pagkatapos at tanghali ng nagising kinabukasan. Wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Wala na rin ang kotse nito. Maaaring nasa office na ang kanyang asawa. Nasa sofa pa rin ang inimpake nitong mga damit. Napangiti siya. Mukhang nakatulong si Nick kagabi dahil hindi natuloy ang paglalayas ng asawa. Matapos maligo at mag-almusal, ibinalik niya sa cabinet ang mga damit ni Rowan. Habang nagliligpit ng damit nito ay tumawag si Nick at nakikipagkita sa kanya. Bagay na ikinatuwa ni Althea. Agad itong pinaunlakan. Siya na rin ang namili ng lugar. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Luella? Tanong niya kay Nick nang magkita sila ng umagang yon sa isang park. Kung titignan ay tila mabait naman ang lalaki bukod sa gwapo to. Bakit parang naging interesado ka sa kanya? Kumunot ang noo nitong tanong. Dahil best friend ko siya na gustong agawin ng asawa ko. Tugon niya. Umangat ang isang kilay nito. Tapos, inipitong umupo sa isang bench. Nick, may gusto lang akong malaman. Bigla ay naging seryoso siyang tumingin sa gawin ng lalaki. Naihilamos nito ang isang palad at tuwid siyang tiningnan. May nangyari ba talaga sa atin? Puno ng kuryosidad niyang tanong. Sinasabi ko na nga bang sinadya mong bumalik sa bar para sa impormasyon? Mahina itong tumawa. Hindi siya nakakibo at malungkot na tumingin sa kaharap. Okay, gusto mong malaman kung may nangyari nga ba sa atin sa kondo ko? The answer is nothing. Hindi kita ginalaw pero sinabi kong meron sa asawa, ayon sa plano ni Luella. I didn't know she's your best friend. I am sorry. Sa huli ay pag-amin nito. Naiiyak siyang napatingin dito. Tama ang kanyang hinala. Wala ngang nangyari sa kanila ni Nick. Iyon din ang nararamdaman niya. Dahil dito ay lalo siyang namuhi sa kanyang kaibigan. Pwede mo bang sabihin sa asawa ko ang totoo na walang nangyari sa atin, Nick? Please. Pakiusap niya. Hindi ko magagawa yon. Ano, babawiin ko ang sinabi ko sa kanya, ganon? Kilala ko ang asawa mo. Halos basagin niyang mukha ko ng gabing yon. Inis nitong sabi. Nadismaya siya sa pagtanggi nito pero at least, narinig niya mismo mula sa mga labi ni Nick na walang nangyari sa kanila. Siya na lang ang bahalang magsabi sa kanyang asawa. Kinagabihan ay hinintay niya talaga ang pagdating ni Rowan. Pero nagulat siya nang makitang kasama nito si Luella. Ang sweet-sweet pa ng dalawa. Hindi siya pinansin ni Rowan na nasa pintuan, bagkos ay pinapasok nito si Luella. Bakit ba gustong-gusto niyang sinasaktan ito? Mabilis niyang sinundan ng dalawa na tumuloy sa kusina. Inilatag ni Rowan ang dalang pagkain nito. At masayang pinagsaluhan ng dalawa habang siya ay tila invisible na hindi nakikita ng dalawa na nagsusubuan pa. Wala ba talaga kayong hiya, Rowan? Dito pa talaga sa loob ng bahay. Konting respeto naman. Hindi na napigilan ni Althea ang kanyang sarili na sumigaw. Nilingon siya nito. Kahihiyan ba ka mo, Althea? Bakit ikaw? Binigyan mo ba ako ng kahihiyan sa pakikipagkita mo kay Nick? Ilang beses mo pang inapakan ang pagkalalaki ko. Wala na akong amor sa'yo, tandaan mo yan. Umieko ang galit na boses nito sa loob ng kusina. Habang si Luella ay nakangiti at siyang-siya sa nakikitang pag-aaway nilang dalawa ni Rowan. Sa kabila ng sakit na naramdaman ni Althea sa pagkakataong yon, ay naging matatag siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya magpapaapekto sa lahat ng nakikita kina Rowan at Luella. Dahil sa mga sumunod na araw, palagi nang magkasama ang dalawa. Kulang na nga lang itira ni Rowan si Luella sa kanila. Hanggang sa heto, nagdadalang tao na muli siya.
Sa ngayon ay mas lalo nang walang pakialam sa kanya si Rowan. At sinabing hindi ito ang ama ng dinadala dahil sa pakikipagkita niya kay Nick. Naghamon pa nga siya ng DNA test pero hindi ito pinatulan ni Rowan dahil ayaw na nitong mag-aksaya ng panahon. Gagawin nito ang gusto at sinabing hayaan niya na ang lalaki. Hindi na siya nagpakamartir kahit na basura siya ituring ni Rowan, kundi pagtanggap sa kung anumang hamon sa pagsasama nilang dalawa bilang mag-asawa. Anak, ngayong nagdadalang tao ka na naman ay ingatan mo ang sarili mo. Baka mamaya makunan ka uli. Paalala ng kanyang ina. 6 na buwan na siyang buntis noon at sa pagkakataong yon ay naging madalas ang pagdalaw sa kanya ng kanyang ina. Pero hindi niya sinabi rito ang kung anong pagsasamang meron sila ni Rowan. Ang pagkakaalam ng mga magulang niya ay maayos silang dalawa. Pero lingid dito, may lamat na ang pagsasamang yon. Oo, mahal niya pa rin si Rowan. Pero mas lamang yung sama ng loob at hindi siya nawawala ng pag-asa na maibalik sa kanya ang asawa. Higit pa sa pag-iingat ang ginagawa ko ngayon, ma. Ayaw ko na pong mawala ng anak. Mahal na mahal ko po ito. Nakangiti ang ginang habang pinagmamasdan siya. Panay naman ang haplos ni Althea sa kanyang malaki ng tiyan. Excited na nga kami ng papa mo. Nga pala bukas wala akong gagawin. Sasamahan kita sa prenatal check-up mo. Excited akong malaman kung ang apo ko ba ay lalaki o babae. Galak na wika ng kanyang ina. Natawa siya. Mas excited pa nga ang kanyang mga magulang kaysa sa ama ng kanyang anak. Pero hindi na siya magtataka pa. Iba na ang mundong ginagalawa ni Rowan ngayon. Yung mundong wala siya at hindi kasama. Ni minsan kasi, hindi siya sinamahan ito magpa-check up, bagkus ay palagi itong abala kay Luella. Sige mama, at salamat na rin dahil busy si Rowan sa trabaho. Tugon niya. Alam ko yan kaya naman ako nang sasama sa'yo. Masaya pang sabi nito sa kanya. Sinikap niyang maging masaya sa harapan ng kanyang ina na para bang walang problema. Kaya nga wala itong napansin hanggang sa makauwi. Kinabukasan nga ay maaga siyang pinuntahan ng ina para maaga silang makaalis ng bahay para magpa-check up. Sa OB-GYN sila nagtungo at medyo kabado siya. Ilang test din ang ginawa sa kanya bago tiningnan ang kanyang tiyan. Dito nila napag-alaman na ang kanyang anak na nasa sinapupunan ay kambal. Napaiyak siya sa sobrang saya. Ang dami niyang pinagdaan ng hirap at sama ng loob. Pero lahat ng yon ay naglaho. Pagkatapos malamang healthy ang kanyang mga anak. Sa sobrang emosyon, ay napayakap siya sa kanyang ina at nagpasalamat na nasa tabi niya ito ngayon. Nang dumating si Rowan kinagabihan, ay hindi niya binanggit ang tungkol sa kanyang ultrasound. Alam naman kasi niyang wala itong pakialam. Nasa sofa siya sa mga oras na yon. At inaantay itong dumating katulad ng dati noong bago pa silang magkasama. Honestly, na-miss niya ang tagpong yayakapin siya nito at itatanong kung na-miss niya ito sa maghapon. Pagpasok ni Rowan, nakita niyang saglit nitong pinasadahan ng tingin ng kanyang malaking tiyan. Matang mababasang emosyon sa mga mata. Saglit lang yon at lumipat sa mga mata ang titig nito. Rowan, maghahain ako ha. Punta ka na lang sa kusina. Sabi niya sa asawa at ngumiti matapos magtagpo ang titig nila. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya na hindi nagsalita bago siya tinalikuran. Nagpasalamat siya na hindi nito kasama si Luella sa gabing yon. Tumalikod na rin siya at naghain sa kusina. Sandali pa lang ay may hinang yabagang narinig ni Althea palapit sa komedor. Si Rowan yon na umupo sa kabilang bahagi ng mesa nang tuluyang makalapit. Siya na rin ang naglagay ng kanin at ulam ng asawa. Naging tahimik si Rowan habang kumakain sila, na pamaya-maya ay napapasulyap sa kanya. May nais itong sabihin pero hindi naman ito maituloy. Gusto niyang hulaan ang laman ng isip ni Rowan ngayon.
Baka nandidiri ito sa kanya kaya ganoon siya nito titigan. Or kung hindi man ay nais nitong paalisin sa bahay at si Luella ang gusto nitong itira sa bahay na yon. Pero tanging isip niya lang ang nakakaalam sa saloobin niya. Matapos nitong kumain ay hindi siya kinausap na nagtungo sa kanilang kwarto at naunang matulog. Halos kalahating oras din ang lumipas matapos makapagligpit sa kusina at tunguhin ang kwarto nila ni Rowan. Tulog na ito kaya malaya niyang natitigan ng asawa. Ang dating Rowan, noon na mapagmahal, ngayon ay iba na. Hindi na ito ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Ipinagdasal na lang niya na sana hindi dumating yung araw na mawala ang nararamdaman niya para sa asawa. Napabuntong hininga si Althea. Matapos maglinis ng katawan ay natulog na rin. Nang makapanganak ay sa kanyang magulang muna tumuloy si Althea. Nagkunwari na lamang siyang may business trip. Si Rowan kaya hindi ito nakadalaw noong nanganak siya. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang sabihin sa magulang ang nangyari sa kanila ng asawa. Hindi nangangahuluga na dito siya umuuwi ay isinusuko niya na ang asawa kay Luella. Bagkus ay nag-iipon lamang siya ng lakas. Kailangan kapag nagkaharap sila ng dating kaibigan, ay kaya niya itong labanan ng patas. Lumipas pa ang isang buwang nasa poder siya ng kanyang mga magulang at sa loob ng isang buwan na yon, ay wala si Rowan na sumilip man lang kay Althea. Dito nakahalata ang mama niya. Ang ama naman niya ay abala sa negosyo. Ni tumawag kasi ay hindi ginawa ng kanyang asawa. Anak, magtapat ka nga sa akin. Maayos ba talaga kayo ni Rowan? Tanong nito habang abalang binibihisan ng apo. Kakatapos lamang kasing maligo ng kambal sa umagang yon. Habang siya naman ay nagtitimpla ng gatas para makadede na ang kanyang dalawang baby. Bakit yun naman po naitanong? Painosenteng tanong ni Althea. May asawa bang natitiis ang kanyang mag-ina? Noong ipanganak kita, hindi mo ba alam na ang papa mo ba mismo ang nag-aalaga sa'yo? Pero itong si Rowan, walang pakialam sa'yo. Nababakas ang galit sa boses ng kanyang ina. Napatingin siya rito. Ma, baka abala lang kasi sa trabaho. Marahas itong napabuntong hininga. Oo nga, naroon na tayo. Abala siya sa kanyang negosyo. Pero ano ba yan? Yung isang oras man lang nasilipin kayo rito. Nagtitimping huwag tumaas ang boses ng kanyang ina. Hindi siya nakakibo dahil tama ang sinabi nito. Nang lumabas ito ng kwarto ay hindi niya maiwasang tumulo ang kanyang mga luha. Oras na ba para sukuan niya ang kanyang asawa? Althea, ikaw ba yan? Isang araw habang nasa supermarket at namimili ng mga kailangan ng kambal ay gulat siyang nakita ni Nick. Nick! Bulalas niyang na-surprise sa pagkakita sa lalaki. Napatingin ito sa laman ng basket niya, diaper at gatas. Nahalata nito marahil yon. Ang tagal na nating hindi nagkita, may baby ka na? Sabi nito. Yeah, at twins sila. Nakangiti niyang sabi. Wow, really? Nagkamustahan silang dalawa at nag-aya pa itong pumasok silang dalawa sa isang coffee shop pagkagaling sa supermarket para magkwentuhan. Nagpaunlak naman kaagad si Althea. Matagal na rin nung huli tayong nagkita. Okay na ba kayo ng asawa mo? Tanong sa kanya ng lalaki. Pareho na silang nakaupo sa harapan ng isang mesa at may tagi-isang cold coffee. Malungkot siyang tumingin dito. Hindi ko alam kung magiging okay pa ba kami ni Rowan. Nagbuntis ako at nagsilang sa mga anak namin na wala siya. Palagay ko nga hindi na kami magkakaayos pa dahil masaya na sila ni Luella ngayon. Malungkot at naiiyak niyang wika. Dahil pa rin ba to sa nangyari sa atin? Akala ko ba pagkatapos kong sabihin sa'yo na wala naman talagang namagitan sa atin, magiging okay na kayo? Sabi nito. Nick, hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Baka sakali kapag ikaw ang gumawa nun. Kilala ko ang asawa ko, one-sided yun.
Kung sino yung alam niyang nasa tama, yun lang ang paniniwalaan niya. Matagal niya na akong tinitiis. Gusto ko na nga lang sumuko. Napaluha na siya nang sabihin yon dahil sa kirot na naramdaman sa puso niya. Noong time na nagdadalang tao siya ng 2 beses na parating, sinasabing iba ang ama ng kanyang dinadala, ay napakasakit na paratang niyon para sa kanya. Pero pilit siyang nagpakatatag. Gusto mo bang tulungan kita? Marahil ay nakadama ng awa si Nick sa kanya kaya nasabi nito yon. Nagningning ang kanyang mga mata. Gagawin mo ba yon para sa akin? Nagpapahid ng luha niyang tanong. Gagawin ko to para sa mga bata, Althea. Maling nagpagamit ako kay Luella. Nadamay patuloy ang mga inosenteng baby. Sa sobrang tuwa ay napayakap siya kay Nick na umiiyak. Sa labas ng coffee shop ay may lalaking palihim na kumuha ng larawan ni Nick at Althea at ipinasa kay Luella. Tuwang-tuwa naman ang babae na ipinasa kay Rowan ang larawang yon. Matagal nang pinasusubaybayan ni Luella sa Nick dahil alam niyang darating ang araw na makikipagkita si Althea sa lalaki at hihingin nito ang tulong mula rito para maibalik lamang ang magandang pagsasama ng dalawa. Pero dahil dito, lalong nagkakasira ang mga to dahil sa mga larawang ipinapasa kay Rowan. Katulad na lang noong magtungo ito sa bar. Nakavideo lahat ng ginagawa ni Nick at Althea at syempre, napanood ito ni Rowan. Yun din ang naging daan para magalit ng husto si Rowan kay Althea at naging daan para mas maging malapit sila sa isa't isa. Dahil siya ang babaeng nasa tabi nito sa oras na malungkot si Rowan. Siya ang naging sandigan ng lalaki. Napakalinis ng kanyang plano at malapit na niyang makuha ang puso ni Rowan. Konting kembot na lang. Nang makita naman ni Rowan ang ipinasang larawan ni Luella sa kanya ni na Althea at Nick, ay nagmaneho ang lalaki patungo sa bahay ng kanyang biyanan para lang siguraduhing magkasama nga ang dalawa. Nilamon na naman siya ng selos pagkakitang bumaba si Althea sa sasakyan nang nagngangalang Nick. Pinatuloy pa ng babae sa loob ang bisita. Nahigit ni Rowan ang manibela ng kanyang sasakyan sa galit at selos. Hindi talaga nito kaya na wala ang lalaking yon. Dali-daling umibis ang kanyang sasakyan at tinungo ang gate upang mag-doorbell. Ma, si Nick, kaibigan ko. Nagkita kami sa supermarket kanina at nagkakwentuhan. Sumama siya para makita ang kambal. Masayang pagpapakilala ni Althea sa ina kay Nick nang tuluyang makapasok sa loob ng bahay. At Nick, ang mabait kong mama, pagpapakilala niya rin dito. Hello, tita. Bati agad ng huli. Salamat, Nick, at sinamahan mo itong anak ko. Pasensya ka na sa bahay namin, maliit lang. Nagbibirong wika ng ina niya. Nako, walang problema, tita. Gusto ko lang makita ang kambal. Sabi naman itong tumatawa. Nagkatinginan pa silang tatlo nang may nag-doorbell, gayong alam niyang nasa trabaho ang kanyang ama. Diyan lang kayo at ako na ang bahalang magbukas ng pinto. Agad tumalikod ang ginang. Upo ka, Nick, ikukuha kita ng maiinom. Sabi niya rito. Huwag ka nang mag-abala, Althea. Yung baby lang talaga ang sadya ko. Saktong nagpapalitan sila ng ngiti ni Nick nang biglang pumasok si Rowan sa pintuan na nakabalatay ang galit na reaksyon sa mga mata nito. At lahat sila ay nagulat nang bigla na lang nitong sugurin si Nick ng malakas na suntok. Sabay silang napahiyaw ng kanyang ina nang sumubsob sa sahig si Nick. Mabilis nilang inawat si Rowan, lalo at lumaban si Nick kaya nagpambuno ang dalawa. Parehong gustong basagin ang mukha ng isa't isa. Magsitigil kayo! Irespeto niyo ang pamamahay ng magulang ko, Rowan. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan sa buhay namin ng mga anak ko. Umalis ka na! Hysterical niyang sigaw na ikinatigil ng mga ito. Hingal pareho sina Rowan at Nick. Halos nervyos naman ang kanyang ina na nakadama ng takot kanina sa ginawa ni Rowan. Althea,
Pinagtanggol mo pa talaga ang lalaking sumira sa magandang pagsasama nating dalawa. Mamili ka, ako o ang lalaking to? Demanding siyang tiningnan ni Rowan. Masama niya itong tiningnan. Wala na tayo, Rowan. Hindi sinikang sumira sa ating dalawa, kundi ikaw mismo. Kaya ayoko na. Isinusuko na kita. Pagod na akong mahalin ka. Heto! At galit na hinubad ni Althea ang wedding ring nila na agad ibinato kay Rowan. Napatiimbagang ang lalaki habang humihingal pa rin sa galit. Duguan ang mga labi na hindi pinansin ang kanyang sinabi. Umalis ka na, Rowan. Bigyan mo ng respeto ang magulang ko. Magpakasaya na kayo ni Luella dahil wala na akong pakialam sa inyo. Layas! Puno ng galit at hinanakitang boses ni Althea na pinaglaban ng sariling emosyon na huwag mapahagulhol. Inawat naman siya ng kanyang ina. Sa loob ng kwarto ay umiiyak ang kambal marahil nagising sa ingay. Nilapitan ng kanyang ina si Rowan at sinabing bumalik na lang kapag maayos na ang lahat. Hindi pa tayo tapos. Sabi nito kay Nick. Bro, ako na ang nagsasabi sa'yo. Walang nangyari sa amin ni Althea. Plano lahat yon ni Luella dahil gusto niyang magkasira kayo. Kaya ako sinasabi to sa'yo dahil naaawa ko sa inyong dalawa na sinisira ni Luella. Patawarin mo rin ako dahil nagpagamit ako kay Luella. I am sorry. Aninik na ikinagimbal ni Rowan. Hindi ito makapaniwala na napatingin sa gawin ni Althea. Sising-sisi sa nagawa sa asawa. Ngayong alam mo na ang lahat, Rowan. Umalis ka na. Ulit ni Althea. Sa galit ni Rowan sa sarili pagdating sa labas, pinagsisipa nito ang sasakyan. Nahirapan siyang tanggapin ang ginawa niya kay Althea. Naibunton niya tuloy sa kanyang kotse ang galit. Pinaharurot yon ng pinaharurot hanggang sa hindi niya na makontrol ang madibela at bumangga sa isang truck. Nakaladkad ang kotse niya at nagpagulong-gulong, kaya halos malamog si Rowan sa loob. Paghintuan ng sasakyan, ay duguang walang malay ang lalaki. Ilang sandali pa tunog ng ambulansya at ingay ng paligid ang maririnig, habang mabilis na kinukuha sa loob ng sasakyan ang katawan ni Rowan. Matagal ang naging proseso bago tuluyang nailabas ang katawan nitong halos wala ng buhay. Nang malaman nito ni Luella, ay agad sumugod sa ospital. Sobrang nag-alala naman ang babae para kay Rowan. Si Luella na rin ang tumawag sa ama ng lalaki na nasa hasyenda. At syempre hindi nito pinaalam kay Althea ang nangyari kay Rowan. Gusto ng babae na siyang magis na nito kapag nagkamalay ang lalaki. Wala namang internal injury si Rowan, kundi mga galos lang sa muka, braso at sugat sa kanyang ulo. 2 araw ding hindi nagkamalay si Rowan. Pagising nito ay ang kanyang ama ang kanyang nasumpungan sa loob. Dad. Mahina niyang usal. Nakatayo ito malapit sa mesa. Salamat naman at nagkamalay ka na, Rowan. Sabi ng kanyang ama. Anong nangyayari at nasaan ang asawa mo? Bakit ibang babae ang kasama mo rito sa ospital? Puno ng kuryosidad ang boses ng kanyang ama nang magtanong ito. Naalala niya tuloy ang huling pag-uusap nila ni Althea. Nakipaghiwalay na ito sa kanya. Naalala niya rin ang ipinagtapat ni Nick. At punong-puno siya ngayon ng pagsisisi. Dad, please, tawagan mo si Althea. Sabihin mong kailangan ko siya. Hirap niyang wika. Pakiramdam ni Rowan, lalong bumigat ang kanyang kalagayan, na ngayoy wala ito sa kanyang tabi. Gusto niyang humingi ng tawad sa asawa. Hindi niya kayang mawala ito. Mahal niya si Althea. Bumuntong hininga naman ang ama niya ng malalim, bago kinuha ang sariling cellphone at ibinigay kay Rowan, upang i-dial ang number ng babae. Pagkuway ibinalik sa ama. Sa mga oras na yon ay abala naman si Althea sa kanyang kambal. Naglalaba kasi ang kanyang ina sa likod bahay, kaya siya muna ang bahala sa 2 anak.
Hindi naman mahirap alagaan ang baby niya dahil mababait yon. Umiiyak lang kapag gutom pero kapag gising naman ay naglalaro lamang. Ang balak niya, kapag umabot ng 1 year ang mga ito, siya na ang bahala sa negosyo nila dahil naaawa na siya sa kanyang ama na siyang nagtatrabaho para sa pamilyang yon. Hindi nagtagal ay nag-ring ang kanyang cellphone. Unknown number kaya nagtatakang sinagot yon. Pangalawang araw na kasi yon simula nang makipaghiwalay siya kay Rowan. Simula noon ay wala na siyang balita pa sa asawa. Wala na rin siyang pakialam dito. Althea, daddy ito ni Rowan. Bungad ng boses sa kabilang linya matapos niyang sagutin ang tawag na yon. Dad, napatawag ho kayo? Walang gana niyang tanong. Iniisip niyang baka nangangamusta lang to. Iha, na-aksidente ang asawa mo at nasa ospital siya ngayon. Pwede ka bang pumunta? Hindi akalain ni Althea na malaki pa rin pala ang pakialam niya kay Rowan dahil pagkatapos niyang malaman ang nangyari sa asawa ay sumugod kaagad siya sa ospital na sinasabi ng kanyang biyanang lalaki. Mabilis siyang nagpaalam sa ina. Pati nga ito ay nag-alala at tinatanong kung anong nangyari kay Rowan or kung okay ba ito. Ngayon niya napagtanto na hindi niya pala talaga ito kayang mawala sa kanya. Pagdating sa ospital ay sinalubong siya ng ama ni Rowan. Nawalan siya ng gana pagkakita kay Luella na naroon sa loob ng kwarto. Pero nakiusap ang biyana na lumabas muna ang dalaga para makapag-usap silang dalawa. Alam niyang napilitan lamang itong lumabas dahil pasimple siyang tiningnan ng masama. Nang mapagsolo sila ni Rowan sa silid, sa kanya sinulyapan ng asawa na nakahiga sa kama. Makikitang marami itong galos sa katawan. Nag-init bigla ang kanyang mga mata. Patawarin mo ko, Althea. Di pa man tuluyang nakakalapit ay wika nito sa kanya sa mahinang boses. Sa mga sandaling yon, naghahabulan na ang kanyang mga luha. Napakahirap magpatawad matapos siyang saktan ni Rowan. Pero mas nanaigang pagmamahal niya sa asawa. Isa pa dito, iniisip niya ang kanyang mga anak. Mapapatawad lang kita, Rowan, kung tatanggalin mo sa buhay mo si Luella. Puno ng hinanakit ang boses niya. Althea, wala kaming relasyon ni Luella. Oo, aaminin kong naging malapit siya sa akin. Pero dahil yon sa sakit na nararamdaman ko dahil kay Nick, nagsiselos ako, nadudurog ang puso ko. Yung video niyo sa bar, alam mo ba kung anong nararamdaman ko ha, Althea? Halos yakapin ka niya. Hindi ko na nga alam kung ano pang sunod na nangyari sa inyo nun. Sobra akong nasaktan. Hirap man ay mahabang sabi ni Rowan sa kanya. Talagang plinano lahat ni Luella na magkasira sila ni Rowan. Dahil maging ang video na yon ay ipinasa pa nito sa kanyang asawa. Nagpaliwanag pa rin siya kay Rowan na sinadya niya yon para alamin kay Nick ang buong katotohanan kung may nangyari nga ba sa kanila or wala. Pakinggan man siya nito or hindi ay wala na siyang pakialam. Naiintindihan ko, Althea. Ako ba, mapapatawad mo ba sa mga pagkakamali ko sa'yo? Kalaunan ay tanong nito. Ikaw ang makakasagot sa tanong mo, Rowan. Wika niyang mabigat pa rin ang loob. Hirap siyang patawarin ito. Pangako, gagawin ko ang lahat. Patawarin mo lang ako, Althea. Kahit ligawan pa kita ulit, gagawin ko. Hindi ko pala talaga kaya na wala ka sa buhay ko. Patuloy na humingi si Rowan ng tawad sa kanya. Pero hindi nito nakuha ang kanyang kapatawaran. Maraming sakit siyang naranasan at tiniis dahil sa panlalamig at paninikil nito sa kanya. Isang linggo ang lumipas, nakalabas na si Rowan sa ospital at agad siyang sinundo nito. Pati sa kanyang mga magulang ay humingi na rin ng tawad ang lalaki at nangakong hindi na siya muling sasaktan pa. Nang yakapin at kargahin ni Rowan ang isa sa mga kambal niya, naramdaman niya ang silakbo ng kanyang dugo. Naluluha pa siyang hindi mawari sa saya.
Sa loob ng ilang buwang paninikas niya kay Althea, ngayon siya nakaramdam ng galit sa sarili. Nagpapasalamat siyang hindi pa naging huli ang lahat para sa kanila. Ang nais niya ngayong gawin ay mapatawad siya ng asawa. Karga ang anak sa loob ng kotse. Dahan-dahang inihiga sa basenet. Kasunod niya si Althea karga ang isa pang anak nila. Ang biyana naman ay dalang isang bag na naglalaman ng gamit ng mga bata. Nagpasalamat siya rito at kinuha yon mula sa ginang, bago inilagay sa compartment ng kotse. Habang nagmamaneho pa uwi ay naging tahimik siya, hanggang sa nagring ang kanyang cellphone. Si Luella ang tumatawag. Ilang araw niya na itong iniiwasan. Wala siyang damdamin para dito, pero palagi itong nasa kanyang tabi sa mga oras na nagmimighati siya dahil sa nangyari sa kanila na Althea, na siya lang din naman pala ang may kagagawan. Hindi niya yon pinansin, bagkus ay pinatay ang tawag nito. Nakita niyang napatingin sa kanyang gawi si Althea, na agad din namang binawi. Nangako siyang iiwasan ito, kaya naman ginagawa niya na. Pagdating sa bahay, inasikaso kaagad ni Althea ang mga anak nila. Nagluto na rin muna siya para makakain silang dalawa, at tinulungan niya itong mag-alaga sa mga anak nila. Kumuha na rin siya ng makakasama nila sa bahay, upang may katuwang ang asawa sa pag-aalaga kapag wala siya. Marami siyang naging pagkukulang kay Althea, lalo na noong nagdadalang tao ito, dahil inakala niyang sinik na naman ang ama ng dinadala nito, kaya ngayon ay babawi siya. Isang gabi nadatna ni Althea si Rowena katabi ng kanilang mga anak na natutulog. Nakatanday pa ang isang paa ng kambal sa leeg ng asawa, at isa naman ay nakapatong sa tiyan nito, at tulog na tulog ang tatlo. Hindi niya maiwasang mapangiti. Nakikita niya kasi ang pag-aalaga nito sa anak nila. At hindi lang yon, tuwing umaga siyang binibigyan ni Rowan ng flower na parang nanliligaw ulit. Gusto na nga lang niyang maging marupok pero konting pakipot pa. Tutal, masarap naman yung sinusuyo. Sapat na siguro yung 5 years para sure na hindi na ulit ito matutokso pa kahit kanino. Ay ma'am, nasa kwarto pala si sir? Paglabas niya ay bungad ni Manang Sol. Kasama nila ito sa bahay. Magpahinga na po kayo, si Rowan na po muna ang kasama ng kambal sa loob ng kwarto. Tugon niya, ngumiti ito. Sige ho ma'am, tawagin niya lang po ako kapag kailangan. Anito bago bumalik sa sarili nitong silid. Siya naman ay nagtungo sa kanilang silid ni Rowan at naglinis ng katawan. Paglabas niya ng banyo, ay dinig niyang tumutunog ang cellphone ni Rowan at tumatawag si Luella. Umusok biglang ilong niya sa galit. Anong kailangan mo? Tanong niyang sagutin. Natigilan ito saglit. Althea, ibigay mo kay Rowan ang cellphone niya. May dapat kaming pag-usapan. Buntis ako at siya ang ama. Os, talaga lang? Lokohin mo ang lelong mong panot. Inis niyang saad bago pinataya ng tawag ang babae. Kahit kailan ay wala na siyang paniniwalaan pa rito. At para hindi makatawag pa ang babae ay binlock niya ang number nito. Ito yung tipong gagawin lahat makasira lamang ng pamilya. Pagkatapos ay itinabi niya na ang cellphone ni Rowan. Araw ng binyag ng kanilang kambal, saktong nasa harapan sila ng pare at binabasbasa ng kanilang anak. Nang biglang umiksena si Luella. Galit na galit lang naman ito sa kanya. Althea, ang kapal ng mukha mo. Masaya na sana kami ni Rowan, pero dahil sa'yo, nasira ang magandang pagtitinginan namin. Sigaw nito bago nagtungo sa harapan. Ang tahimik na binyag sana ng kanilang kambal ay naging magulo dahil sa pagsulpot nito. Naagaw ni Luella ang pansin ng mga taong naroon. Mistula na itong nasisiraan ng bait. Pagmasdan niyo ang babaeng mga agaw na to, na walang ibang alam kundi sirain ang buhay ko. Sabi pa nito na nang gagalaiti sa galit. Umieko ang boses nito sa loob ng simbahan.
Napatanga na lamang si Althea dahil baliktad ang sinabi nito. Buhay niya kasi ang sinira nito. Luella, tumigil ka na. Alam ko na ang lahat ng plano at hindi ka nagtagumpay. Hindi nakatiis si Rowan na sabi sa babae. Nagtitimpi ito dahil nasa loob nga naman sila ng simbahan. Rowan, ano mang sinabi ng babaeng yan? Hindi totoo ang lahat ng yon. Sinungaling siya. Sigaw pa nito na may kasamang duro. Ikaw ang sinungaling, Luella. Ginamit mo pa ako para lang sa sarili mong kapakanan. Maging sinit na naroon ay sumabat na rin. Tumayo ito sa kinauupuan at nilapitan ng babae. Ito na mismo ang naglabas sa simbahan para lang matigil ang panggugulo nito sa kanila. Kahit nga ang mga magulang niya ay nahiya sa ginawa ni Luella. Salamat na lang at naroon si Nick. Marami pa itong sinabi na halos hindi niya na maintindihan habang palabas ng simbahan. Nang mawala ang babae ay pinagpatuloy na ng pare ang pagbasbas sa kanilang kambal, na hindi na lamang pinansin ng babaeng balak guluhin ang espesyal na araw ng kanilang mga anak. Tama na, Luella. Hindi kita mahal at lalong hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa'yo. Oo, tinikis ko si Althea nun dahil galit ako. Pero yung pagmamahal ko, nasa kanya pa rin. Siya lang at wala ng iba. Sigaw ni Rowan nang puntahan siya nito sa kanyang opisina sa araw na yon at nagpumilit na pumasok kahit sinabi niya na sa kanyang sekretarya na bawal itong pumasok pero nagwala ito sa labas. Sa sinabi niya ay umiyak si Luella. Rowan, ginawa ko na ang lahat mapasakin ka lang dahil mahal na mahal kita. Umiiyak nitong sabi at naglulumuhod. Luella, kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago pa ang lahat na si Althea ang mahal ko, kaya tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami, please lang. Ngayon, makakaalis ka na. At kahit kailan, huwag ka nang magpapakita pa sa akin at sa pamilya ko. Dahil sa susunod, baka makalimutan kong babae ka at mapatulan kita. Pikang-pika si Rowan bago humawak sa braso ni Luella at itinapon sa labas ng kanyang opisina. Huwag mong gawin sa akin to, Rowan, please. Yumakap ito sa kanya na ikinagulat niya. Marami na ring napapatingin sa kanila. Tinawag niya ang security para ito na mismo ang maglabas kay Luella sa gusaling yon. Narinig na lamang niyang palahaw ng babae. Walang nagawa si Luella kundi ang umuwing luhaan. Pagdating sa bahay, nagulat siya nang makitang si Althea na nasa loob ng bahay nila at kausap ang kanyang ina. At kaya naroon si Althea upang sabihin sa ina nito ang pinagagagawa ng anak. Ang panggugulo ng babae sa kanila ni Rowan. Sinabi ni Althea sa ginang kung paano nito plinanong magkahiwalay silang dalawa, maging ang panggagamit nito kay Nick para lang magkasira silang mag-asawa. Hindi naman makapaniwala ang ina nito at galit na galit sa anak. Sakto noong dumating si Luella na ikinagulat nitong makita siya sa loob ng bahay. Biglang napatayo ang ginang at nilapitan ng anak. Paano mo to nagawa sa kaibigan mo, Luella? Buo ang tiwala ko sa'yo. Inisip kong matinukang anak at kaibigan. Gigil noon si tita habang pinagagalitan ng sariling anak. Nagulat pa nga siya nang malakas itong sampalin. Hindi ito makapaniwala dahil sa anak nitong maldita ay nakunan siya noon sa unang anak nila ni Rowan. Sinaktan niyo ko, Mom, nang dahil sa babaeng yan. Umiiyak nitong sabi. Muli itong sinampal ng ginang. Hindi kita pinalaking ganyan, Luella. Alam mo yan. Sigaw pa nito. Sapo ni Luella ang pisngi sa tinamong sampal mula sa ina. Pagkatapos nun, ay nagtatakbo itong tinungo ang kwarto habang umiiyak. Si tita na lang din ang humingi sa kanya ng tawad at inangakong ilalayo sa kanilang mag-asawa si Luella na ginawa naman ng ginang dahil pagkalipas lamang ng isang linggo ay nabalitaan niyang inuwi ito ng ina sa probinsya kung nasaan ang lolo at lola ni Luella at mananatili ito ron
hanggat hindi nakakalimutan si Rowan. Or panghabang buhay na itong doon maninirahan. Sakalang napalagay si Althea matapos yung mabalitaan dahil wala nang manggugulo sa kanilang mag-asawa at hindi na rin niya makikita pa ang babaeng yon dahil isinusumpa niyang makita pang muli ito. Kamusta na kayo ni Rowan, anak? Balita ko, umuwi daw ng probinsya sina Luella. Napatawad mo na ba si Rowan? Isang araw ay tanong sa kanya ng kanyang ina matapos dalawin ng mga apo. Okay na kami ma, pero yung sinabing patatawarin ko siya, hindi ko pa alam sa ngayon. Malungkot niyang saad. Kalimutan mo na ang nangyari sa inyo ni Rowan, anak. Isipin mo ang mga anak ninyo. Matagal na kayong sinira ni Luella. Oras na para magkaayos kayo. Maging masayang pamilya at buo. Mahabang wika ng kanyang ina. Iyon naman talaga sana ang gusto ko ma. Pero ayaw kong magpatawad hanggat may agam-agam sa puso ko. Ayaw kong gawin dahil lang sa mga bata kaya baka pagsisihan ko lang. Bumuntong hininga to. Ikaw ang bahala anak. Basta ako palaging nakasuporta sa inyo ni Rowan. Alam kong marami pa kayong pagdadaan ng pagsubok bilang mag-asawa. Kaya kailangan ay palagi kayong magpapakatatag. Sabi na lamang nito saka nakipaglaro na sa mga apo. Natigilan siya habang iniisip ang sinabi ng kanyang ina. Kung ganoon ito, yung unang pagkakataong nagkaroon sila ng pagsubok ni Rowan, dapat niyang ipagpasalamat yon at sana nga lang sa susunod, mas maging matibay sila. Nang dumating si Rowan kinagabihan ay saktong patulog na ang kanilang kambal. Nakauwi na rin ang kanyang ina. Pasado 8:00 na kaya nagdududa niya itong tiningnan. May rush ba kayo kaya ginabi ka? Nagdududa niyang tanong. Sa tuwing uuwi ito ng gabi, iba na ang tinatakbo ng isipan niya. Dumukwang ito para halikan ng dalawang anak na nakahiga sa kama. Pagkuway binalingan siya para halikan sa labi, pero iniwas niya ang mukha niya. Naging makulit ito at hinawakan siya sa baba. At hinuli nito ang labi niya at matagal na hinalikan. At aminado siyang na-miss niya rin ang mainit nitong halik. Nalasahan niya ang alak mula sa labi nito. Uminom ka? Asik niya kahit na hindi ito nag-abalang sagutin ang kanyang tanong. Konti lang Althea, pampalakas ng loob. Matagal ko nang gustong gawin to pero naduduwag ako dahil sa kasalanan ko sa'yo. Pagkasabi noon ay mahigpit siyang niyakap. Sobrang miss kita. Kailangan ko lang na uminom para lang tumapang ako. At magawa ko ngayong gabi ang gusto kong gawin sa'yo matagal na. Sa muli ay sumimsim ito ng labi niya na para bang napakatamis na pagkain. Dama niya ang mainit na labi nitong hindi niya na kayang tanggihan. Mahal niya pa rin kasi ang asawa. Patawarin mo na ako, Althea. Sobrang mahal kita. Bulong nito sa kabila ng pananaklab ng labi nito sa kanyang mga labi. Akala ni Althea ay kaya niyang tikisin ng matagalang asawa, pero hindi pala. Ang 5 years na sinabi niya ay naging 5 months. 5 months lang dahil hindi nagtagal. Unti-unti na siyang inihihiga ni Rowan sa sahig. At baka raw magising pa ang kambal at maunsyami ang plano nito ngayong gabi. Wala na, marupok talaga siya pagdating kay Rowan. Salamat Althea, for the second chance. Seryosong wika ni Rowan sa asawa habang yakap siya nito. At tapos na noon ang mainit na tagpo sa kanilang dalawa. Tinitigan niya ito sa mga mata at nabasa naman ni Althea ang sinseridad nito. Last chance na to, Rowan. Kapag sinaktan mo pa ako, emotional wala ng second chance. Tugon ni Althea na may tampo pa rin sa boses. Pangakong hinding-hindi na mauulit pa to, love. Ikaw lang at ang mga anak natin ang pinaka-importante sa akin simula ngayon. I love you so much, Althea. Masuyong ikinulong ni Rowan ang magkabilang pisngi niya at walang sawang tinitigan bago muli siyang niyakap.
At sa muli ay muli siyang inangkin sa pangalawang pagkakataon ng gabing yon. Matapos ang namagitan sa kanilang dalawa ni Rowan, ay naging maayos na ang lahat sa kanilang mag-asawa. Naging mas sweet ito sa kanya kaysa noong bago pa lamang silang naikakasal. Naging aral sa kanila ang minsang nangyari sa kanilang dalawa. Kung noon nagsiselos ito kay Nick, ngayon ay hindi na matapos ipagtapat ni Nick ang lahat na walang namagitan sa kanila. Isa pa'y inaanak nito ang kambal, kaya mas naging close na rin sila ni Nick at ang kanyang asawa. Mabait kasi si Nick hindi lang sa mga bata, kundi sa kanyang mga magulang din. Kaya nga nasabi niyang maswerte ang babaeng mamahalin nito. Oh, last na yan pangatlong bote na at may pasok pa si Rowan bukas. Saway niya sa dalawa nang makitang naglabas na muli si Manang Sol ng alak mula sa loob ng bahay. Utos daw yon ni Rowan. Nagtawanan pa ang dalawa. Napalingon sa kanila ng dalawang batang kasama. Naghahabulan pa ang mga to. 3 taon na noon ang lumipas at mag-4 na taon na ang kambal. Weekend yon kaya nasa bahay ang asawa. Kaya dinarayo ni Nick ng inom. Kaysa naman magpunta pa raw ito ng bar, mas mahal ang alak. Pero sa totoo lang, mayaman naman itong si Nick, may sariling negosyo. Tig-iisa na lang Althea, maaga pa naman. Hirit ni Nick na tiningnan ng suot na relo. See, 3 o'clock pa lang naman, dugtong pa. Papa Ninong, ano po yan? Tanong ng anak niyang si Ira na nagpakandong kaagad sa ninong Nick nito. Si Arden naman ay sa ama nagpakandong. Alcohol yan baby, bawal pa sa baby. Kaya ikaw, laro na lang kayo ni Arden, go. Pagtataboy ni Nick na kiniliti si Ira na ikinahagikik nito. Nakalaunan ay naghahabulan na nga ang mga ito sa hardin. Nakasunod naman siyang ng tingin sa dalawa na ngayon ay habol-habol na rin ni Manang Sol na nag-aalangang madapa ang dalawang alaga. Naramdaman na lamang niya na kinabig siya ni Rowan upang umusod sa tabi nito. Napatingin silang nakangiting si Nick. Masaya kong naging okay na kayong dalawa. Isa ng masaya at buong pamilya, cheers. Wika nito sa kanilang dalawa. Thanks Nick, para sa bagong relationship niyo ni Marianela. Nakipag-cheers din si Rowan na may ngiti sa labi. Siya naman ay napataas ang kilay. At sino naman si Marinela? Patudyo niyang tanong. Tumawa si Nick matapos tumungga sa bote pero hindi siya sinagot. By the way, bumalik na nga pala si Luella. Nagkita kami nung isang araw. At 1 month na pala siya dito. Hindi ko nga siya nakilala. Sa halipay wika ni Nick. Nagkatinginan sila ni Rowan. Ang lakas ng kaba niya. At gusto niyang makipagkita sa inyong dalawa. Ayaw ko sanang sabihin sa inyo, ang kaso nga lang talagang sincere siyang gustong humingi ng tawad. Huwag kayong mag-alala, kapag may ginawa siyang hakbang na hindi ko nagustuhan, lagot siya sa akin. Pero siguro para sa ikakatahimik nating lahat, mas mabuti kung magkakaharap kayo. Ako na ang i-escort sa kanya. Matagal nag-usap ang kanilang mga mata ni Rowan. Si Althea ang bahalang magdesisyon. Kung ayaw niya, walang problema. If gusto niyang makipagkita, okay lang din sa akin. Sabi naman ni Rowan. Sa totoo lang, pinag-isipan niya ring maayos ang tungkol sa bagay na yon. Umabot pa nga ng 1 buwan hanggang sa nakalimutan niya na lang. Hindi rin naman binanggit pang muli ni Rowan ang tungkol dito. Maayos na sila ni Rowan at ayaw niyang masira ulit sila. Humingi pa nga siya ng advice sa kanyang ina nang dumalaw ito ng kanyang ama sa kanilang bahay para makita ang mga apo. Matagal na yon anak, baka naman totoong nagsisisi na siya. Komento ng mama niya. Sadyang mabait lang talaga ang kanyang ina. Sabi pa nito, mas masarap nga raw ang walang kagalit at walang kinikimkim sa puso ng tao. Lalo at naging kaibigan naman niya si Luella. Kaya naman pumayag na rin siya pagkatapos ng 3 buwan. Yung talagang kaya niya nang makaharap ang taong naging dahilan ng paghihirap ng kanyang kalooban.
Hanggang sa, Althea, Rowan, patawarin niyo ko. Umiyak si Luella pagkakita sa kanila nang pumayag siyang makipagkita sila kay Luella. Talagang totoong luhang makikita nito sa mga mata nito. Nagulat pa nga siya nang lumuhod ito sa harap nila ni Rowan upang humingi ng tawad pero agad niya itong itinayo. Hindi naman sila santo para luhuran. At sino ba sila para hindi magpatawad? Tao lang din sila ni Luella, nagkakamali at nagmamahal. Pinatawad na kita, Luella. Hindi ko kayang magtanim ng sama ng loob sa iyo habang buhay. Sa sinabi niya ay napayakap ito sa kanya na lalo pang umiyak. Naluluha din siya dahil nagawa niyang maging bukal sa loob niya ang pagpapatawad. At totoong napatawad niya na ito dahil wala nang naging epekto sa kanya kahit nagyakap si Rowan at Luella. Tanda na okay na rin ang dalawa. Nagpapapalakpak na lang si Nick sa kanilang apat. Matapos ang madramang tagpo, kalaunan ay lumabas sa kotse ang isang lalaki na mapapangasawa pala ni Luella dahil engaged na ang dalawa. At invited din sila sa kasal ni Luella at William. At syempre, nagpa-unlock sila ni Rowan. Sa wakas ay naging okay na rin silang lahat at bumalik na muli ang magandang pagtitinginan nila Luella na sa paglipas ng mga taon ng magkaanak na rin ito ay naging mag-best friend din ng kanilang mga anak. The end.